Florentina de la Cruz, sabi niya, ang boses ay kasing lamig ng hangin mula sa aircon. Bawat pantig ay malinaw at may diin na para bang sinusubukan niya ang lasa ng kanyang pangalan. Itinuro niya ang upuan sa harap ng kanyang mesa. Maupo ka. Hindi iyon pakiusap. Iyon ay isang utos. Nanginginig ang mga tuhod ni Flor habang dahan-dahan siyang umupo. Pakiramdam niya ay nasa harap siya ng isang hukom na maghahatol sa kanya ng parusang kamatayan. Inilapag niya ang kanyang folder sa mesa, ngunit naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay. Kinuha ni Andres ang isang kopya ng kanyang resume, kahit hindi na tiningnan ito. Ang mga mata niya ay nakapako pa rin kay Flor. So, Miss de la Cruz, panimula niya, bahagyang sumandal sa kanyang silya. It says here you are resilient. Ang salitang resilient ay tila isang sampal. Napalunok si Flor. Hindi siya makapagsalita. Paano mo hinaharap ang mga hindi inaasahang problema? Pagpapatuloy niya, isang bahagyang ngisi ang gumuhit sa gilid ng kanyang labi, isang ngising hindi umabot sa kanyang mga mata. Halimbawa, kapag nakasalamuha ka ng isang taong sa tingin mo ay may masamang intensyon. Anong ginagawa mo? Ito ay isang laro. Isang malupit na laro at alam ni Flor na siya ang talo. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga pisngi sa matinding kahihiyan. Sir D. Nagsimula siyang magsalita, ang boses ay halos pabulong. Tungkol po kagabi. Tungkol saan? Putol ni Andres sa kanya, ang boses ay biglang naging maseryoso. Ang tinatanong ko ay kung paano mo hinaharap ang mga problema sa trabaho. Are you problem solver, Miss de la Cruz, o ikaw ang problema? Bawat salita ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Nagsimulang manlabo ang kanyang paningin dahil sa mga luhang namumuo. Tapos na. Wala na. Ang huling pag-asa niya ay naging isang bangungot. Mas mabuti pang umalis na lang siya kaysa paglaruan ng ganito. Tumayo siya, yumuko at hinawakan ang kanyang folder. Paumanhin po sa abala, sir, sabi niya, ang boses ay basag. Pasensya na po talaga sa nangyari kagabi. Hindi ko na po kayo abalahin. Aalis na po ako. Tumalikod na siya at humakbang patungo sa pinto, handa nang tanggapin ang kanyang kabiguan. Handang harapin ang galit ng kanyang ina at ang lungkot sa mata ng kanyang ama. Hindi pa ako tapos, sabi ng boses mula sa kanyang likuran. Huminto si Flor, ngunit hindi siya lumingon. Umupo ka. Muli ang utos na iyon. Malamig. Matigas. Walang puwang para sa pagtanggi. Narinig niya ang tunog ng pagtayo ni Andres mula sa kanyang silya at ang mga yabag nito na papalapit sa kanya. Naramdaman niya ang presensya nito sa kanyang likuran. At sa gitna ng kanyang takot at pagkalito, isang tanong ang pumasok sa kanyang isipan. Kung tatanggalin na siya, bakit ayaw pa siyang paalisin? Kumikirot pa rin ang sentido ni Andres habang nakaupo siya sa kanyang silya, pinagmamasdan ang babaeng nakatayo sa harap niya na parang isang basang sisiw. Isang maliit na bahagi ng kanyang isipan ay gustong tumawa sa kabalintunaan ng lahat ng ito. Ang babaeng walang takot na humampas sa kanya ng bag sa isang madilim na eskinita kagabi ay siya ring aplikanteng nanginginig ngayon sa takot sa loob ng opisina niya. Florentina de la Cruz. Kakaiba. Ang pangalan ay may halong luma at dignidad, isang bagay na hindi tumutugma sa basagulerang imahe niya kagabi. Pinag-aralan niya ito mula ulo hanggang paa. Nakasuot ito ng disenteng blusa at itim na palda na halatang ilang beses nang naisuot pero malinis at maayos pa rin. Ang buhok niya ay nakatali sa isang simpleng ponytail. Sa kabila ng pamumutla at madilim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata, hindi maikakaila ni Andres ang determinasyon sa porma ng kanyang mga labi. Naalala niya ang apoy sa mga mata nito kagabi. Hindi iyon ordinaryong takot ng isang biktima ng hold-up. Iyon ay galit. Purong galit. At iyon ang nakapagtataka sa kanya. Kaya naman, nang subukan nitong tumakas mula sa interview, isang bagay sa loob ni Andres ang pumigil dito. Hindi pa siya tapos. Mayroon siyang gustong malaman. Umupo ka. Utos niya, at sa pagkakataong ito, naramdaman niya ang bahagyang pagbabago sa hangin. Hindi na ito ang sihi na nakikipag-usap sa isang aplikante. Ito ay ang lalaking may bukol sa sentido na kinakausap ang babaeng may gawa nito. Dahan-dahan itong lumingon, ang mga mata ay puno ng pagkalito.
Nakita ni Andres ang paglunok nito bago ito muling naupo, mas bagsak ang mga balikat kaysa kanina. Bumalik siya sa kanyang mesa at umupo, pinanatili ang malamig at blankong ekspresyon. Ulitin ko ang tanong ko, Miss De La Cruz, sabi niya, dahan-dahan at malinaw. Are you a problem solver, or are you the problem? Nakita niya ang pagtulo ng isang butil ng luha mula sa mata nito, na mabilis nitong pinunasan. Yumuko ito. Ako po ang problema, sir, sagot nito, ang boses ay halos hindi marinig. Patawad po. Hindi ko po sinasadya. Akala ko po kayo yung T. Huminto ito, hindi maituloy ang sasabihin. Yung ano, tanong ni Andres, bahagyang kumunot ang noo. Isang magnanakaw. Tumango ito, hindi pa rin makatingin sa kanya. Ang eksena ay halos katawa-tawa, ngunit walang bahid ng pagbibiro sa mukha ni Andres. Ang totoo, mas lalo siyang naging interesado. Mayroong isang malalim na kwento sa likod ng galit ng babaeng ito, isang bagay na mas malaki kaysa sa isang simpleng pagkakamali. At sa hindi malamang dahilan, gusto niyang malaman kung ano iyon. Hindi ako tumatanggap ng mga empleyadong pabigla-bigla at mapanganib, sabi niya, pinapanood ang reaksyon nito. Nakita niya ang pagbagsak ng huling sinag ng pag-asa sa mga mata nito. Hindi ko kailangan ng sakit ng ulo sa kumpanyang ito. Tumingin ito sa kanya, at sa pagkakataong iyon, nakita niya hindi lang ang takot, kundi ang lubos na kawalan ng pag-asa. Iyon ang mga matang pamilyar sa kanya, mga matang nakita na niya sa salamin maraming taon na ang nakalipas. Tumayo siya at lumakad patungo sa bintana, tinalikuran ito. Pinagmasdan niya ang mga gusali at sasakyan sa ibaba. Ang lohika ay nagsasabing itaboy niya ito palayo. Isa itong malaking panganib. Isang walking liability. Ngunit may isang bahagi sa kanya, isang bahaging matagal na niyang ibinaon, ang gustong bigyan ito ng pagkakataon. Isang pagsubok. Isang hamon. Gusto niyang makita kung ang tapang na ipinakita nito sa eskinita ay magagamit din ito sa loob ng corporate world. Gayunpaman, sabi niya, hindi pa rin lumilingon. Kailangan ko ng bagong executive secretary. At ang posisyong iyon ay nangangailangan ng isang taong hindi natatakot sa kahit ano. Isang taong kayan harapin ang anumang ibato sa kanya. Humarap siya rito. Nakita niya ang pagkalito sa mukha nito. Mag-report ka sa Human Resources bukas. 8:00 ng umaga. Huwag kang mahuhuli, sabi niya sa tonong pinal at walang emosyon. Hindi ito nakagalaw. Nakatitig lang ito sa kanya, ang bibig ay bahagyang nakabukas. Hindi mo ba narinig? You're hired, Miss De La Cruz. Now, get out of the office. Tila natauhan ito. Mabilis itong tumayo, kinuha ang folder nito, at halos pasubsob na naglakad palabas ng pinto. Nang magsara ang pinto, napabuntong hininga si Andres at napahawak sa kanyang sentido. Ano ba itong pinasok ko? Tanong niya sa sarili. Pinindot niya ang intercom. Mara, pumasok ka, utos niya. Ilang sandali pa, pumasok ang EC manager, may pagtataka sa mukha. Sir. Hire her, sabi ni Andres, umupo na muli sa kanyang silya. Po. Sir, are you sure? Base po sa initial. I said, hire her, ulit niya, mas may diin. Iproseso ninyo ang kanyang mga papeles. Siya ang bago kong sekretarya. Masusunod po, sir, sabi ni Mara, kahit halatang naguguluhan at mabilis na lumabas ng opisina. Nang mag-isa na ulit, napasandal si Andres sa kanyang silya. Hindi niya alam kung tama ang kanyang desisyon. Marahil ay isang malaking pagkakamali ito. Ngunit sa gitna ng kanyang maayos at kontroladong mundo, ang babaeng iyon ay isang kaguluhan, isang hindi inaasahang variable. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang isang bagay na maliban sa pagkabagot at bigat ng obligasyon. Naramdaman niya ang pananabik. Kinagabihan, habang minamaneho niya ang kanyang sasakyan pauwi, tumunog ang kanyang cellphone. Nakita niya ang pangalan sa screen, Doña Imelda. Huminga siya ng malalim bago sagutin. Andres, bati ng malamig na boses mula sa kabilang linya. Hindi ito naghihintay ng sagot. May nakarating sa aking balita. Nag-hire ka raw ng bagong sekretarya. Isang babaeng may kaduda-dudang background. Napapikit si Andres. Ang kanyang stepmother ay may mga mata at tainga sa lahat ng sulok ng Villarreal Holdings.
Ako ang sisi ng kumpanyang ito, Mama. Ako ang magpapasya kung sino ang ihahire ko, sagot niya, pilit na pinapanatiling kalmado ang kanyang boses. Huwag mo akong sinasagot ng ganyan, bata ka, tumaas ang boses ni Imelda. Hindi mo ba natatandaan kung saan ka dinala ng iyong pagiging padalos-dalos? Kung hindi dahil sa katigasan ng ulo mo, kasama pa sana natin si Ricardo ngayon. Napahigpit ang kapit ni Andres sa manibela. Ang pamilyar na sakit at bigat ng pagkakasala ay muling gumapang sa kanyang dibdib. Ang pangalan ni Ricardo. Ito ang palaging alas ng kanyang ina. Ang sandata nito para kontrolin siya. Wala itong kinalaman kay Ricky, sabi niya, ang boses ay mababa at nagbabanta. Lahat ay may kinalaman sa kanya. Ang lahat ng ginagawa mo ay dapat para sa kanya. Para sa pamilyang ito. Hindi para sa mga walang kwentang desisyon na base sa ano. Isang babae. Hindi na sumagot si Andres. Hinayaan na lang niya itong magsalita hanggang sa mapagod ito. Nang matapos ang tawag, ipinarada niya ang sasakyan sa kanyang garahe. Napayuko siya at ipinatong ang kanyang noo sa manibela. Kailan ba ito matatapos? Nang iaangat na niya ang kanyang ulo, may napansin siyang isang bagay sa passenger seat. Isang maliit na itim na pitaka. Siguradong nahulog mula sa bag ng babaeng iyon kagabi. Kinuha niya ito. Luma na at medyo gasgas na sa mga gilid. Nang buksan niya ito, isang lumang litrato ng pamilya ang bumungad sa kanya. Isang masayang pamilya, isang ina, isang ama, at isang batang babae na walang dudang si Florentina. Ang ngiti nito sa litrato ay malawak at walang bahid ng kahit anong problema. Ngunit ang mga mata ng kanyang ama ang nakakuha ng pansin ni Andres. Kahit nakangiti ito sa litrato, mayroon doon isang pamilyar na kalungkutan. Isang kalungkutan na parang aninong nakasunod, kahit sa pinakamasayang sandali. Isang lungkot na kilalang-kilala ni Andres, dahil iyon din ang lungkot na nakikita niya sa sarili niyang mga mata tuwing tumitingin siya sa salamin. Isinara niya ang pitaka, ngunit ang imahe ng mga matang iyon ay nanatili sa kanyang isipan. Ang unang linggo ni Florentina sa Villarreal Holdings ay isang uri ng impyerno na pilit niyang pinagtitiisan. Bawat umaga, para siyang sundalong papasok sa isang gyera na hindi niya alam kung paano ipapanalo. Ang kanyang kalaban, ang sarili niyang kaba, ang multo ng kanyang pagkakamali, at ang malamig na presensya ng lalaking pinagkakautangan niya ng trabaho at kahihiyan. Si Andres Villarreal. Ang bawat paghakbang niya sa makintab na sahig ng executive floor ay maingat. Bawat paghinga niya ay sinusukat. Ginawa niya ang lahat para maiwasan ito. Kung may ipapasa siyang dokumento, iniiwan niya ito sa mesa habang nasa meeting ito. Kung may ipapatawag ito, dinadaan niya sa intercom. Ngunit impossible. Imposibleng hindi sila magkita. At sa bawat pagkakataong iyon, hindi niya maiwasang mapatingin. Ang kanyang mga mata ay kusa na lang napupunta sa porma ng kanyang panga, sa paraan ng kanyang pagtayo, sa mga matang seryoso at malalim. At sa bawat pagtingin, ang imahe ng demonyo mula sa kanyang nakaraan ay tila sumasanib sa anyo ng kanyang bagong amo. Mga mata ng multo. Iyon ang mga mata ng lalaking sumira sa kanila, at ang mga mata ng lalaking nagbigay sa kanya ng huling pag-asa. Ang dalawang imahe ay naglalaban sa kanyang isipan, lumilikha ng isang kaguluhang halos hindi niya makayanan. Ang mga simpleng gawain ay nagiging isang malaking pagsubok. Isang umaga, habang inaabot niya ang kape nito, naramdaman niya ang titig nito sa kanya. Biglang nanginig ang kanyang mga kamay. Miss de la Cruz, ayos ka lang, tanong nito, ang boses ay walang emosyon. Dahil sa kaba, bahagyang natapon ang kape sa isang folder ng mga papel sa gilid ng mesa nito. Naku! Sorry po, sir. Pasensya na po, sabi niya, halos mataranta habang kumukuha ng tissue. Hayaan mo na. Mga lumang report lang yan, sabi nito, kinuha ang tasa mula sa kanyang nanginginig na kamay. Pero sa susunod, siguraduhin mong mas kalmado ka. Hindi ako pwedeng magkaroon ng sekretaryang nerbiyosa. Hindi ito galit, pero ang lamig ng kanyang boses ay mas masakit pa sa isang sigaw. Pakiramdam ni Flor ay lumiit siya sa kanyang kinatatayuan. Nang sumunod na araw, nagkamali siya sa pag-schedule ng meeting. Dalawang magkaibang kliyente ang nabook niya sa parehong oras. Si Andres mismo ang umayos nito, ngunit pagkatapos, ipinatawag siya nito sa opisina. Ang trabaho mo ay para gawing mas madali ang buhay ko,
hindi para dagdagan ang problema, sabi nito, ang mga mata ay nakatutok sa kanya na parang isang agila. Naunawaan mo ba iyon? Opo, sir. Patawad po, sagot niya, nakayuko. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, may mga pagkakataong lalo siyang naguguluhan. Si Andres ay strikto, pero patas. Kapag may tama siyang ginawa, naririnig niya ang isang simpleng, good job. Kapag kailangan niya ng isang bagay para sa trabaho, ibinibigay nito ng walang tanong. Hindi ito ang halimaw na inaasahan niya. At iyon ang mas nakakatakot. Isang hapon, habang naglalakad siya sa hallway pabalik sa kanyang desk, hinarang siya ni Amy Salcedo, isang matandang manager na kilala sa pagiging masungit. Ikaw? Ikaw ba yung bagong sekretarya? Tanong nito, ang boses ay malakas at mapanghusga. Bakit hanggang ngayon wala pa sa akin ang financial forecast na pinapaprint ko? Sabi ko kailangan ko iyon bago mag-launch. Pasensya na po, Sir Salcedo. Inuna ko lang po yung pinapagawa ni Sir Andres. Wala akong pakialam sa pinapagawa ni Sir Andres. Kapag inutusan kita, susunod ka, sigaw nito, at napatingin na ang ibang empleyado sa kanila. Namula ang mukha ni Flor sa hiya. Oo po, sir. Kukunin ko na po. M. Salcedo. Isang boses na malamig at puno ng otoridad ang pumutol sa ere. Mula sa likuran ni Flor, lumitaw si Andres. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay tila yelo. Sir Andres, bati ni Amy Salcedo, biglang nagbago ang tono at naging magalang. Si Miss de la Cruz ay sekretarya ko, sabi ni Andres, ang bawat salita ay may bigat. Kung may problema ka sa trabaho niya, sa akin mo sabihin. Huwag mong ipapahiya ang staff ko sa gitna ng hallway. Naintindihan mo? Ay yes, sir. Of course, sir. Heavy apologies, sabi ni Amy Salcedo bago mabilis na umalis. Naiwan si Flor na nakatayo doon, hindi makagalaw. Tumingin sa kanya si Andres. Bumalik ka na sa trabaho mo, sabi lang nito bago tumalikod at pumasok sa kanyang opisina, na para bang walang nangyari. Habang pauwi na ang halos lahat ng empleyado, may isang dokumentong kailangan pa ng pirma ni Andres. Dahan-dahan siyang lumapit sa opisina nito. Bahagyang nakabukas ang pinto. Automatiko siyang hihinto sana para kumatok, pero may narinig siyang boses mula sa loob. Boses ni Andres, pero iba. Mabigat. Puno ng sakit. Hindi ko alam. Hindi ko na alam ang gagawin ko, sabi nito sa kausap sa telepono. Alam kong kasalanan ko. It was my fault. Ang aksidenteng yon. Habang buhay ko itong dadalhin. Hayaan mo na lang ako. Napatakip si Flor sa kanyang bibig. Anong aksidente? Anong kasalanan niya? Bigla, ang imahe ng multo sa kanyang isipan ay nagbago. Hindi na lang ito ang multo ng lalaking manloloko. May isa pang multo, isang multong bumabagabag mismo kay Andres Villarreal. Kinabukasan, habang abala siya sa pag-aayos ng mga papeles sa kanyang mesa, isang anino ang tumabon sa kanya. Nang mag-angat siya ng tingin, isang babaeng nasa mga 50 anyos ang nakatayo sa harap niya. Nakasuot ito ng mamahaling damit, may mga alahas na kumikinang, at may aurang tila pagmamay-ari niya ang buong gusali. Ang kanyang mga mata ay matalim at mapanuri habang tinitingnan siya mula ulo hanggang paa. So, ikaw pala yung bago, sabi ng babae, ang boses ay kasing talim ng kanyang tingin. Good morning po, ma'am, bati ni Flor, mabilis na tumayo. Ako po si Florentina de la Cruz. Ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo? Florentina, ulit ng babae, na para bang isang maduming salita ang kanyang binigkas. Hindi ito nagpakilala. Hindi na kailangan. Alam ni Flor kung sino ito. Si Doña Imelda Villarreal, ang madrasta ni Andres. Tiningnan ko ang records mo. Wala kang karanasan. Galing ka sa kung saang unibersidad. At base sa itsura mo ngayon, mukhang hindi ka rin marunong mag-ayos. Naramdaman ni Flor ang pag-iinit ng kanyang mga tainga. Hindi ko alam kung anong nakita ng anak-anakan ko sa'yo. Pagpapatuloy ni Doña Imelda, lumapit ito ng isang hakbang, ang boses ay mas bumaba at mas mapanganib. Pero isa lang ang sasabihin ko sa'yo, iha. Tinitigan siya nito ng diretso sa mata. Hindi ka nababagay dito. Parang isang sampal ang mga salitang iyon. Nanigas si Flor sa kanyang kinatatayuan, hindi alam ang sasabihin.
She is the secretary, Mama. Ang boses na iyon, pamilyar at malamig, ay nanggaling sa kanilang likuran. Pareho silang napalingon ni Doña Imelda. Nakatayo doon si Andres sa may pinto ng kanyang opisina. Nakatingin siya hindi kay Flor, kundi sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon, ngunit ang kanyang panga ay mariing nakatikom. Please treat her with respect. Ang titig ni Doña Imelda ay parang laso na naiwan sa hangin kahit matagal na itong nakaalis. Mula sa kanyang opisina, tiningnan ni Andres si Flor sa kanyang desk. Bahagya pa ring nanginginig ang mga balikat nito, pero pilit itong nagpo-focus sa kanyang computer. Ang mga daliri ay mabilis na nagtatype. Isang paghanga ang umusbong sa dibdib ni Andres. Resilience. Iyon ang salitang ginamit niya para subukan ito noong interview, at heto, ipinapakita nito sa kanya araw-araw. Pagkatapos ng kahihiyan sa eskinita, ng panlalait ni A. Salcedo, at ngayon, ng direktang atake ng kanyang ina, naroon pa rin ito, nagtratrabaho, lumalaban. Maraming babae ang iiyak na lang at magre-resign, pero si Florentina de la Cruz ay gawa sa mas matibay na materyales. Kinailangan niyang pigilan ang sarili na lapitan ito at tanungin kung okay lang siya. Hindi iyon ang relasyon nila. Siya ang boss, ito ang empleyado. Ngunit sa paglipas ng mga araw, ang linyang iyon ay unti-unting lumalabo sa kanyang isipan. Nagsimula siyang maghanap ng mga dahilan. Mga maliliit na dahilan para makausap ito, para makita ang reaksyon nito, para marinig ang boses nito na hindi lang nagsasabi ng, "Opo, sir." Isang gabi, malapit ng mag-alas 7, sinadya niyang magbigay ng isang urgent na gawain. Miss de la Cruz, tawag niya sa intercom. Kailangan kong i-finalize ang report para sa board meeting bukas. I-collate mo lahat ng sales data for the last quarter. Kailangan ko yan bago ako umuwi. Narinig niya ang bahagyang pag-aalinlangan sa boses nito. Sige po, sir. Ngayon na po. Alam niyang hindi ito makakatanggi. At alam niyang aabutin sila ng ilang oras. Lumipas ang mga oras. Ang ingay ng opisina ay napalitan ng katahimikan. Ang tunog na lang ng keyboard ni Flor at ng paminsan-minsang pag-click ng kanyang ballpen ang maririnig. Pasado alas 9 na nang sa wakas ay tumayo si Flor at pumasok sa kanyang opisina, dala ang isang makapal na folder. Sir, heto na po ang mga data, sabi nito, halata ang pagod sa kanyang boses. Tiningnan niya ito. Medyo magulo na ang buhok nito at ang mga mata ay pagod na, ngunit naroon pa rin ang determinasyon. Naramdaman ni Andres ang gutom at sigurado siyang gutom na rin ito. Salamat, sabi niya. Kumain ka na ba? Nagulat ito sa tanong. Hindi pa po, sir. Okay lang po. Kinuha ni Andres ang kanyang cellphone. Anong gusto mong kainin? Magpapadeliver ako. Nako, sir, wag na po. Okay lang po talaga. Uwi na rin po ako, Di. Hindi iyon tanong. Iyon ay utos, sabi ni Andres, ginamit ang tono niyang hindi natatanggihan. Pizza o Chinese food? Napabuntong hininga si Flor, tila sumusuko. Chinese food po, sir. 20 minuto ang lumipas, kumakain na sila mula sa mga puting karton na lalagyan sa maliit na mesa sa sulok ng kanyang opisina. Kakaiba ang pakiramdam. Walang formalidad. 2 taong pagod at gutom lang. Nakita ni Andres kung paano ito kumain, mabilis ngunit maayos, na parang bawat subo ay mahalaga. Salamat po dito, sir, sabi nito, hindi tumitingin sa kanya. Ito na ang pagkakataon. Kinuha niya ang maliit na itim na pitaka mula sa kanyang bulsa at dahan-dahang inilapag sa mesa. Naiwan mo to sa sasakyan ko. Napatigil si Flor sa pagsubo. Tiningnan niya ang pitaka, tapos sa kanya, ang mga mata ay puno ng gulat. Mabilis niyang kinuha iyon na parang isang kayamanang matagal nang nawawala. Akala ko po nawala na to, salamat po, sir. Maraming salamat po. Walang anuman, sabi ni Andres. Huminga siya ng malalim bago magsalita ulit. Nakita ko ang litrato ng pamilya mo. Biglang tumahimik si Flor, ang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa pitaka. Naiintindihan ko ang pakiramdam na gustong protektahan ang pamilya mo, sabi ni Andres, ang boses ay mas malambot kaysa sa karaniwan. Sa isang iglap, hindi siya ang Siya lang si Andres, isang taong may sariling mga multo. Tumingin ito sa kanya, at sa pagkakataong iyon,
ang takot sa mga mata nito ay napalitan ng pagtataka. Isang maliit na lamat ang nabuo sa pader na itinayo nito sa kanilang pagitan. Kinabukasan, isang problema ang sumalubong sa kanila. Isang malaking proyekto sa Cebu ang nagkakaproblema. Kailangan niyang lumipad doon agad-agad para ayusin ito. Habang nag-iimpake siya ng mga dokumento sa kanyang briefcase, isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Isang ideyang praktikal, pero alam niyang may kauntiring bahid ng personal na motibo. Miss De La Cruz, sabi niya habang papalabas ng opisina. Mag-empek ka ng damit para sa 3 araw. Sasama ka sa akin sa Cebu. Natigilan ito sa kanyang desk. Po. Ako po. Bakit po? Kailangan ko ng assistant doon para sa mga dokumento at sa pag-schedule ng mga biglaang meeting. Efficiency ang kailangan ko ngayon at mas mabilis kung kasama kita kaysa tumawag ako dito palagi, paliwanag niya. Ang tono ay purong pangnegosyo. Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mukha nito. Ang ideya na umalis ng Maynila kasama siya ay halatang nakakatakot para dito. Ngunit alam din nilang pareho na wala itong pagpipilian. Ito ay utos. Trabaho ito. Sige po, sir, sabi nito, ang boses ay mahina. Sa eroplano, magkatabi sila. Tahimik lang si Flor, nakatingin sa bintana, halatang ninenerbiyos. Si Andres naman ay pilit na nagbabasa ng mga report, ngunit ang isipan niya ay nasa babaeng katabi niya. Ang amoy ng kanyang simpleng shampoo. Ang paraan ng pagkuyom ng kanyang mga kamay sa kanyang kandungan. Nang nasa ere na sila, naramdaman ni Andres ang unti-unting pagbigat sa kanyang kanang balikat. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatulog na si Flor. Ang ulo nito ay nakasandal sa kanyang balikat. Ang mukha ay payapa sa unang pagkakataon mula nang makilala niya ito. Ang kanyang paghinga ay malalim at kalmado. Napatingin si Andres sa labas ng bintana, sa mga ulap na parang bulak. Sa sandaling iyon, sa gitna ng ingay ng makina ng eroplano, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa kanya. Ang bigat ng pangalan ng mga Villarreal, ang mga akusasyon ni Imelda, ang anino ni Ricardo, lahat ay tila pansamantalang naglaho. Ang tanging naramdaman niya ay ang init ng ulo nito sa kanyang balikat at isang kapayapaang matagal na niyang hindi naramdaman. Hindi niya ito ginalaw. Hinayaan niya lang itong matulog. Sa Cebu, naging abala sila. Maghapon silang nasa mga meeting. Nakita ni Andres kung gaano ka-epesyente si Flor. Mabilis itong kumuha ng notes, maayos nitong inorganisa ang kanyang schedule, at kalmado ito sa gitna ng pressure. Ang basagulerang babae sa eskinita ay isa palang napakahusay na propesyonal. Nang matapos ang huling meeting sa 2nd araw, gabi na. Naayos na ang problema sa proyekto. Pareho silang pagod ngunit may pakiramdam ng tagumpay. Good job today, Flor, sabi ni Andres habang naglalakad sila palabas ng gusali. Hindi ko magagawa iyon ng ganito kabilis kung wala ka. Ito ang unang beses na tinawag niya itong Flor. Nakita niya ang bahagyang pamumula ng mga pisngi nito sa liwanag ng mga ilaw sa daan. Trabaho ko po yon, sir. Dahil malapit lang sa dagat ang kanilang hotel, nagyaya siyang maglakad-lakad sa dalampasigan. Ang sariwang hangin ng dagat at ang tunog ng mga alon ay tila naghugas ng pagod ng buong araw. Naglalakad sila ng walang imikan, ang mga paa ay lumulubog sa malamig na buhangin. Binasag ni Andres ang katahimikan. Flor. Huminto ito at lumingon sa kanya. Ang liwanag ng buwan ay tumatama sa mukha nito. May itatanong ako, sabi niya, ang boses ay seryoso. Bakit tila takot na takot ka sa akin noong una tayong magkita? At kahit ngayon, minsan nakikita ko pa rin. Nakita niya ang pagbabago sa ekspresyon nito. Ang sandaling kapayapaan ay nawala, napalitan ng pamilyar na kaba. Yumuko ito at pinaglaruan ang buhangin gamit ang dulo ng kanyang sapatos. Wala po yon, sir. Huwag mo akong sagutin ng ganyan, giit niya. Gusto kong malaman ang totoo. Tumahimik ito ng matagal. Nang mag-angat ito ng tingin, ang mga mata nito ay malungkot at malayo. May kamukha ka lang po, sabi nito, ang boses ay halos isang bulong. Isang masamang panaginip. Isang masamang panaginip. Ang mga salitang binitawan ni Flor ay nanatili sa hangin, kasama ng alat na amoy ng dagat. Tinitigan siya ni Andres, at sa isang sandali, inakala ni Flor na pipilitin pa rin siya nitong magpaliwanag. Ngunit hindi.
Tumango lang ito, isang tahimik na pagtanggap sa kanyang hangganan. At ang simpleng paggalang na iyon ay mas malakas pa sa kahit anong salita. Iyon ang unang malaking lamat sa pader ng yelo na nakapalibot sa puso ni Flor. Habang naglalakad sila pabalik sa hotel, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Naku, sigaw ni Flor, pareho silang napatakbo. Nakahanap sila ng kanlungan sa ilalim ng maliit na bubong ng isang saradong tindahan. Ang lakas ng ulan ay lumikha ng isang kurtinang tubig sa kanilang paligid, na tila ibinukod sila sa buong mundo. Basang-basa ang kanilang mga damit. Tumutulo ang tubig mula sa buhok ni Flor, at naramdaman niya ang panginginig mula sa lamig. Okay ka lang, tanong ni Andres, ang boses ay malapit at puno ng pag-aalala. Tumingin si Flor sa kanya. Sa dilim na bahagyang nailawan ng poste sa di kalayuan, nakita niya ang isang Andres na hindi pamilyar. Wala ang sihi. Wala ang striktong boss. Ang naroon lang ay isang lalaking nabasa ng ulan, ang puting polo ay bahagyang dumidikit sa kanyang katawan, at ang buhok ay magulo. May isang bagay sa kanyang mga mata, isang bagay na malambot. Isang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Andres. Isang tunay na ngiti. At sa isang iglap, nawala ang lahat ng pagkakahawig nito sa multo ng kanyang nakaraan. Mukha tayong mga basang sisiw, sabi nito. Napangiti rin si Flor, isang ngiting hindi niya napigilan. Nga po, sir. Huwag mo na akong isir kapag tayong dalawa lang, sabi nito. Andres na lang. Ang tunog ng ulan, ang init na nagmumula sa katawan nito dahil sa kanilang pagkakalapit, at ang pangalan nitong Ki Andres na lumabas sa bibig nito, lahat ay naghatid ng isang kuryenteng gumapang sa buong katawan ni Flor. Kilig. Iyon ang salita. Isang salitang matagal na niyang kinalimutan. Bakit po ganito kahalaga sa inyo ang kumpanya? Tanong ni Flor, para basagin ang katahimikang namamagitan sa kanila. Sumeryoso ang mukha ni Andres, ngunit hindi na ito kasing lamig ng dati. Tumanao siya sa buhos ng ulan. Ito ang pangarap ng papa ko. Itinayo niya ito mula sa wala. Bago siya nawala, ipinangako ko sa kanya na palalagin ko ito. Na hindi ko ito pababayaan. Naramdaman ni Flor ang bigat sa bawat salita. Nakita niya ang isang anak na puno ng pagmamahal at obligasyon. Sigurado po akong proud na proud siya sa inyo. Umiti ulit si Andres, ngunit sa pagkakataong ito, may halong lungkot. Sana nga. Ang mama niyo po. At may mga kapatid po ba kayo? Tanong ni Flor, dala ng kuryusidad. Biglang nagbago ang hangin. Nawala ang ngiti sa mga labi ni Andres. Isang anino ang dumaan sa kanyang mga mata. Muli, naramdaman ni Flor ang pader na itinayo sa pagitan nila. Komplikado ang pamilya ko, sabi lang nito, ang boses ay bumalik sa pagiging formal. Tingnan mo, tumila na yata ang ulan. Tumila na nga. Ngunit ang sandaling init at pagiging malapit ay napalitan na ulit ng distansya. Habang naglalakad sila pabalik, tahimik na pinagsisihan ni Flor ang kanyang tanong. May isang pinto sa buhay ni Andres na ayaw nitong buksan at nasagi niya iyon. Nang makarating sila sa kanilang palapag, huminto sila sa tapat ng pinto ng kwarto ni Flor. Ang awkward na katahimikan ay mas makapal pa kaysa sa kahalumigmigan ng hangin. Salamat sa gabing ito, Flor, sabi ni Andres, ang boses ay mahina. Salamat din po, Andres, pagtatama niya sa sarili. Nagkatitigan sila. Ang mga mata ni Andres ay tila may gustong sabihin, isang bagay na hindi kayang bigkasin ng kanyang mga labi. Dahan-dahan, itinaas nito ang kanyang kamay at hinawi ang isang hibla ng basang buhok na dumidikit sa pisngi ni Flor. Ang kanyang pagdampi ay magaan, ngunit para itong apoy na nag-iwan ng marka sa balat niya. Unti-unti itong yumuko. Nanlaki ang mga mata ni Flor, ang kanyang paghinga ay biglang huminto. Ang kanyang puso ay kumakabog ng napakabilis, na parang gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ito na ba iyon? Hahalikan ba siya nito? Napapikit siya, naghihintay. Ring! Ring! Isang malakas na tunog ng cellphone ang pumunit sa sandali. Biglang napaatras si Andres na parang napaso. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Nakita ni Flor ang pangalan sa screen, kahit sa isang maikling sulyap lang, Doña Imelda. Ang mukha ni Andres ay biglang nanigas, bumalik sa dating malamig na maskara. Tinalikuran niya si Flor at sinagot ang tawag. Yes, Mama. Hindi na narinig ni Flor ang usapan.
Pumasok na siya sa kanyang kwarto, isinara ang pinto, at sumandal dito. Nanginginig ang kanyang mga tuhod. Ang kanyang mga labi ay nangangapa sa halik na hindi dumating. Ang sandaling mahika ay winasak ng isang tawag sa telepono. Ang paglipad pabalik sa Maynila ay tahimik, ngunit hindi na ito ang dating nakakailang na katahimikan. Mayroon ng isang sikretong namamagitan sa kanila, isang sikreto ng ulan, ng isang muntik na halik, at ng isang pangalang hindi dapat banggitin. Sa pagbabalik niya sa Maynila, puno ng pag-asa si Flor. May mga multo sa buhay ni Andres. May aninong nakasunod dito. Ngunit nakita niya ang kabutihan sa puso nito. Nakita niya ang isang lalaking marunong mag-alala, marunong humiti at marunong maging malungkot. Hindi siya ang lalaki sa panaginip ko, sabi niya sa sarili habang nag-aayos ng mga dokumento sa kanyang mesa. Nagkataon lang. Kailangan ko ng kalimutan ang nakaraan. Kailangan kong bigyan ang sarili ko ng pagkakataong sumaya. Ang trabahong ito ang bumubuhay sa pamilya niya. At ang lalaking nagbigay sa kanya ng trabahong ito, unti-unti nang bumubuhay sa puso niya. Dahil sa pasasalamat, bumili si Flor ng isang maliit na kahon ng otap, isang sikat na delikasi mula sa Cebu. Isusurpresa niya ito. Isang maliit na regalo para ipakitang pinapahalagahan niya ang tiwalang ibinibigay nito sa kanya. Naghintay siya ng pagkakataong lumabas si Andres para sa isang meeting sa ibang department. Nang malinis na ang executive floor, dahan-dahan siyang pumasok sa opisina nito, dala ang maliit na paper bag. Ito ang unang pagkakataon na pumasok siya dito nang wala ito. Ang amoy ng kape at mamahaling pabango nito ay nanatili sa hangin. Ilalapag na sana niya ang regalo sa mesa nito nang may isang bagay na nakakuha ng kanyang pansin. Isang silver-framed na litrato. Dala ng kuryosidad, lumapit siya. Sa litrato may 3 tao. Sa gitna ay isang mas matandang lalaki na kamukha ni Andres, ang ama nito, sigurado siya. Sa kanan ay isang mas batang Andres, nakangiti ng malapad, ang mga mata ay puno ng buhay. At sa kaliwa ay isang binatang halos kasing edad ni Andres. Nakangiti rin ito. Isang ngiting pamilyar na pamilyar. Isang ngiting nakaukit sa kanyang pinakamasamang alaala. Ang mga matang nang aakit. Ang mukhang mapagkakatiwalaan. Ang mukha ng demonyo. Ang mukha ng lalaking nanloko sa kanila. Parang binuhusan ng nagielong tubig si Flor. Nabitawan niya ang paper bag, ang kahon ng otap ay nahulog at gumulong sa sahig, ngunit hindi niya ito napansin. Ang kanyang buong mundo ay umikot at huminto sa isang mukha. Ang mukha ng multo. Ngayon, may pangalan na ito. At nakatayo ito sa tabi ni Andres Villarreal. Ang isipan niya ay sumisigaw, nagwawala, ngunit ang kanyang katawan ay hindi makagalaw. Isang nakakapasong lamig ang gumapang mula sa kanyang mga paa paakyat sa kanyang buong katawan, hanggang sa marating nito ang kanyang puso at piniga ito ng mahigpit. Ang paper bag na may lamang otap ay nahulog mula sa kanyang nanlalambot na kamay. Gumulong ang kahon sa makintab na sahig, nagkalat ang mga piraso ng matamis na biskwit, ngunit hindi niya ito nakita. Hindi niya ito narinig. Ang kanyang buong mundo ay lumiit at nag-focus sa litratong iyon. Sa mukha na iyon. Flor, iha. Ayos ka lang. Isang boses ang pumutol sa nakabibinging katahimikan sa kanyang isipan. Dahan-dahan siyang lumingon. Si Ate Lina, ang head executive assistant mula sa katabing opisina, ang nakatayo sa pinto, maihawak na mga folder. Ate Lina D. Halos paos na sabi ni Flor. Itinuro niya ang litrato, ang kanyang daliri ay nanginginig. Sino po yung kasama ni Sir Andres sa litrato? Lumapit si Ate Lina at sinilip ang frame. Isang malungkot na ngiti ang gumuhit sa mga labi nito. Ah, yan. Ang paboritong litrato ni Sir Andres. Kasama niya dyan ang yumaong papa niya at ang nakababata niyang kapatid. Huminga ito ng malalim. Si Ricardo. Ricardo. Ang pangalan. Ang pangalan ay parang isang martilyong paulit-ulit na pumukpok sa kanyang bungo. Ricardo. Ang lalaking nagpakilalang si Rick, ang financial guru na nangako sa kanyang ama ng doble-dobleng kita. Ricardo. Ang pangalang nakasulat sa mga peking dokumentong iniwan nito. Si Ricardo Villarreal, tanong ni Flor, bawat salita ay tila isang tinik na lumalabas sa kanyang lalamunan. Iha. Ricardo Ricky Villarreal.
ang kaisa-isang kapatid ni Sir Andres. Sayang, ang bata pa ng maaksidente, malungkot na sabi ni Ate Lina, hindi napapansin ang pagbabago ng kulay sa mukha ni Flor. Sige, iha, maiwan na kita. Mukhang kailangan mong maglinis dyan. Sumulyap ito sa nagkalat na otap bago magpatuloy sa kanyang lakad. Nang makaalis si Ate Lina, gumuho ang lakas sa mga tuhod ni Flor. Napahawak siya sa gilid ng mesa ni Andres para hindi bumagsak. Ang hangin ay tila ayaw pumasok sa kanyang mga baga. Si Ricardo Villarreal, kapatid ni Andres. Ang demonyong sumira sa kanila ay kapatid ng lalaking unti-unti niyang minamahal. Ang lahat ay biglang naging isang malaking, malupit na biro. Ang pag-atake niya sa eskinita. Ang pagkuha sa kanya bilang sekretarya. Ang pagtatanggol nito sa kanya kay M. Salcedo at kay Doña Imelda. Ang pag-aalala nito sa Cebu. Ang muntik na halik sa ilalim ng buwan. Ang lahat ng kabaitan. Ang lahat ng yun kasinungalingan. Isang malaking kasinungalingan. Hindi niya alam kung paano, ngunit mabilis siyang tumalikod at halos takbuhin ang daan patungo sa banyo. Pagdating doon, sumandal siya sa pinto at isinara ito, bago tuluyang napasuka sa inidoro. Ang kanyang sikmura ay bumaliktad, pilit na inilalabas ang isang lasong hindi pisikal, kundi emosyonal. Nang wala nang mailabas, napaupo siya sa malamig na sahig, nanginginig, yakap-yakap ang sarili. Ang luha ay dumaloy sa kanyang mga pisngi ng walang tigil, ngunit hindi ito mga luha ng lungkot. Ito ay mga luha ng galit, ng matinding put, at ng katotohanang mas masakit sa lahat, ang pakiramdam ng pagiging isang tanga. Tanga ka, Flor. Tanga ka. Pinaniwalaan mo siya. Nagtiwala ka. Hinayaan mong buksan ang puso mo. Para saan? Para sa kapatid ng lalaking nagdulot ng sakit sa puso ng tatay mo? Para sa kapatid ng lalaking dahilan kung bakit halos mawala ang bahay ninyo? Napatingin siya sa kanyang refleksyon sa makintab na floor tiles. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Naalala niya ang mukha ng kanyang ama sa ospital, ang mga tubo na nakakabit dito. Naalala niya ang pag-iyak ng kanyang ina gabi-gabi. Naalala niya ang kahihiyan nila sa mga kapitbahay. At pagkatapos, naalala niya ang malambot na pagdampi ng kamay ni Andres sa kanyang pisngi. Ang ngiti nito habang nasa ilalim sila ng ulan. Ang boses nito na nagsasabing, "Wag mo na akong iser." Ang dalawang alaala ay nagbanggaan sa kanyang isipan na parang dalawang tren. Ang sakit ay napakabigat, napakatindi. Ang pag-ibig na nagsisimula pa lang ay naging abo, at ang abo na iyon ay naging lason sa kanyang sistema. Tumayo siya. Lumapit sa lababo at hinilamusan ang kanyang mukha. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na ang babaeng pumasok sa opisina kaninang umaga na puno ng pag-asa. Wala na ang kislap sa kanyang mga mata. Wala na ang bahagyang ngiti sa kanyang mga labi. Ang babae sa salamin ay may mga matang malamig. Matigas. Puno ng galit na hindi na niya itatago. Bumalik siya sa kanyang desk na parang isang robot. Ang kanyang mga galaw ay walang emosyon, mekanikal. Inayos niya ang kanyang mga gamit, itinapon ang mga kalat, at umupo ng tuwid. Ang pader na unti-unting gumuho sa Cebu ay muli niyang itinayo, mas mataas, mas makapal, at gawa sa purong yelo at bakal. Ilang minuto ang lumipas nang marinig niya ang mga pamilyar na yabag. Paparating na si Andres. Hindi siya nag-angat ng tingin. Patuloy lang siya sa pagtatype na para bang walang nangyari. Flor, masayang bati ni Andres, huminto ito sa tapat ng kanyang desk. Hindi nito napansin, o ayaw nitong pansinin, ang nagkalat na otap sa sahig ng opisina nito. Ang boses nito ay magaan at puno ng sigla, isang stark na kaibahan sa bigat na nararamdaman niya. Maaga akong natapos sa meeting. Hindi sumagot si Flor. I was thinking, pagpapatuloy nito, hindi alintana ang kanyang katahimikan. Since maaga pa naman. Sumandal ito ng bahagya sa kanyang mesa, at naramdaman ni Flor ang amoy ng pabango nito, isang amoy na dati nagpapakilig sa kanya, ngunit ngayon nagpapasuka na lang. Are you free for dinner? Dahan-dahan, itinigil ni Flor ang kanyang pagtatype. Itinaas niya ang kanyang ulo at tiningnan ito. Diretso sa mga mata. Ang mga matang minsan niyang inakalang nagtatago ng lungkot at kabutihan, ngayon nakikita niya bilang mga mata ng isang manloloko. Isang Villarreal.
Isang kasinungalingan. Isang salita lang ang lumabas sa kanyang bibig. Malamig, matigas, at pinal. Ayoko. Ayoko. Paulit-ulit na tumatakbo sa isip ni Andres ang isang salita. Simple lang, pero ang lamig at bigat nito ay parang isang pader na bakal na biglang ibinagsak sa pagitan nila. Nakatayo siyang parang estatwa sa harap ng desk ni Flor, hindi makapaniwala sa narinig. Ang babaeng nakasandal sa kanyang balikat sa eroplano, ang babaeng na mula nang tawagin niyang Flor, ay biglang naglaho. Ang kaharap niya ngayon ay isang estrangherang may mga matang puno ng yelo. Narinig niyang sabi ng sarili niyang boses, tila naguguluhan. Sabi ko, ayoko, ulit nito, hindi man lang kumukurap. Marami pa po akong kailangang tapusin, sir. Ang pagbabalik ng sir ay isa pang sampal. Bumalik na siya sa pagtatype, ang bawat pagpindot sa keyboard ay tila isang deklarasyon na tapos na ang kanilang usapan. Napansin ni Andres ang nagkalat na otap sa sahig ng kanyang opisina. Ang munting regalo. Ang simbolo ng kapayapaan na hindi man lang umabot sa kanya. Pumasok siya sa kanyang opisina, isinara ang pinto, at napasandal dito. Anong nangyari? Maayos sila kanina lang. Masaya siya. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang may direksyon ang kanyang personal na buhay. Ngunit sa isang iglap, nawala ang lahat. May nasabi ba siyang mali? May nagawa ba siya? Ang isipan niya ay isang malaking blanko. Ang mga sumunod na araw ay isang uri ng pagpapahirap. Si Flor ay naging perpektong sekretarya. Masyadong perpekto. Dumarating siya ng mas maaga kay Andres. Ang kanyang mesa ay laging malinis at organisado. Ang schedule ni Andres ay laging updated. Ang mga tawag ay laging nasasagot ng propesyonal. Ngunit ang init at buhay ay nawala. Naging isang multo si Flor sa kanyang paligid. Hindi na niya ito nakikita sa pantry. Sumasagot lang ito sa pamamagitan ng email o intercom. Kapag kinakausap niya ito ng direkta, ang mga mata nito ay laging nakatingin sa kung saan, sa ibabaw ng balikat niya, sa mga dokumentong hawak niya, pero hinding-hindi sa kanya. Flor, kailangan kong i-review mo to, sabi niya isang araw, inilapag ang isang folder sa mesa nito, sinadyang manatili doon. Sige po, sir. Babasahin ko po agad, sabi nito, ang mga mata ay nakatuon sa papel, hindi sa kanya. May problema ba tayo? Hindi na nakatiis si Andres. Sa wakas, nag-angat ito ng tingin. Ngunit ang mga mata nito ay blanko, walang emosyon. Wala po, sir. May kailangan pa po ba kayo? Isang pader. Isang hindi matinag na pader. Bawat pagsubok niyang umakyat ay nadudulas lang siya pabalik. Ang pagkalito niya ay unti-unting nahaluan ng sakit at desperasyon. Gabi-gabi, umuuwi siyang dala ang bigat ng isang tanong na walang sagot. Isang gabi, pagdating niya sa bahay, nadatnan niya si Doña Imelda sa sala, nagkakape, na para bang pag-aari nito ang lugar. Bihira itong pumunta sa bahay niya. Alam niyang may dahilan ito. Mukhang pagod ka, Andres, sabi nito, ang boses ay matamis ngunit may nakatagong lason. Maraming trabaho sa opisina, maikling sagot niya, papunta na sana sa hagdan. O baka naman may problema sa bago mong laruan? Huminto si Andres. Hindi laruan ang mga empleyado ko, mama. Talaga ba? Tumayo ito at lumapit sa kanya. Dahil nitong mga nakaraang linggo, may kislap sa mga mata mo. Isang kislap na hindi ko nagustuhan. Ngayon, wala na. Ano nang nangyari? Nag-away na ba kayo ng basagulerang sekretarya mo? Napatiimbagang si Andres. Pwede ba, mama, tigilan mo na yan? Hindi. Hindi ako titigil hanggat hindi mo naunawaan ang iyong responsibilidad, sabi nito, ang boses ay tumigas. Nakalimutan mo na ba ang utang mo kay Ricardo? Ang buhay na kinuha mo? Ang kinabukasang ipinagkait mo sa kanya? Ang mga salitang iyon ay tumusok sa puso ni Andres na parang mga kutsilyo. Ang pamilyar na bigat ng pagkakasala ay bumalik, niyakap siya na parang isang malamig na kumot. Napayuko siya. Hindi ko yon makakalimutan, sabi niya, ang boses ay puno ng sakit. Mabuti kung ganoon, sabi ni Imelda, naramdaman nitong panalo na naman ito. Dahil may party ang kumpanya sa Biyernes. Darating ang mga San Jose. At inaasahan kong tratratuhin mo si Beatrice ng maayos.
Siya ang babaeng nababagay sa'yo. Hindi isang pulubing walang pinanggalingan. Hindi na sumagot si Andres. Umakyat na lang siya sa kanyang kwarto, talunan na naman sa laro ng kanyang ina. Dumating ang Biyernes ng gabi. Ang ballroom ng isang mamahaling hotel ay puno ng mga maimpluwensyang tao, mga board member, mga kliyente, mga kasosyo sa negosyo. Ang lahat ay nakangiti, nag-uusap, umiinom ng champagne. Para kay Andres, ang lahat ay ingailang. Ang tanging hinahanap ng kanyang mga mata ay si Flor. At nakita niya ito. Nakatayo sa isang sulok, malapit sa buffet table, mag-isa. Nakasuot ito ng isang simpleng itim na bestida, ngunit sa paningin ni Andres, mas nagniningning pa rin ito kaysa sa lahat ng babaeng nakaalahas sa silid na iyon. Nakatingin ito sa malayo, ang ekspresyon ay blanko. Gusto niya itong lapitan. Gusto niyang kalagkarin ito palabas at piliting sabihin kung ano ang problema. Ngunit bago pa man siya makahakbang, isang kamay ang kumapit sa kanyang braso. Andres, Hijo, sabi ni Doña Imelda, nakangiti ng matamis. Halika, batiin natin ang mga San Jose. Kanina ka pa hinihintay ni Beatrice. Wala siyang nagawa kundi magpahila. Si Beatrice San Jose ay maganda at elegante, perpekto sa papel. Umiti ito sa kanya. Pilit na umiti pabalik si Andres. Nag-usap sila tungkol sa negosyo, sa panahon, sa mga walang kwentang bagay. Ngunit ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa sulok kung nasaan si Flor. At nakita iyon ni Imelda. Sa isang iglap, tila nagdesisyon ito. Itinaas ni Imelda ang kanyang kamay, nakakuha ng atensyon mula sa mga taong malapit sa kanila. Hinawakan niya ang kamay ni Andres sa isang kamay, at ang kamay ni Beatrice sa kabila. Ipinagsiklop niya ang mga ito sa gitna. Gusto kong kunin ang pagkakataong ito, sabi ni Imelda, ang boses ay malakas at malinaw para marinig ng lahat sa kanilang paligid. Para ipakilala sa inyo, hindi lang ang aking magaling na anak at ang napakagandang si Beatrice, kundi ang magiging mag-asawa sa hinaharap. Isang kolektibong hininga ang narinig na sinundan ng masigabong palakpakan. Nanigas si Andres. Gusto niyang bawiin ang kanyang kamay. Gusto niyang sumigaw na hindi iyon totoo. Ngunit nang lumingon siya, ang mga mata ng kanyang ina ay nagbabaga, isang tahimik na paalala, ang utang mo kay Ricardo. Paralisado. Iyon ang naramdaman niya. Isang bilanggo sa sarili niyang entablado. At sa gitna ng palakpakan at pagbati, ang mga mata niya ay naglakbay sa kabilang dulo ng silid. Nagtama ang kanilang mga paningin. Nakita niya ang mga mata ni Flor. At sa isang sandaling iyon, ang pader na yelo ay gumuho. Ang nakita niya ay hindi na galit. Ang nakita niya ay isang bagay na mas masahol pa. Ang kanyang mga mata ay basag. Warak. Na para bang ang huling piraso ng pagtitiwala sa mundo ay kinuha mula sa kanya. Nakita niya ang luhang namuo sa gilid ng mga mata nito bago ito dahan-dahang tumalikod at naglakad palayo, nawala sa karamihan ng tao. Lahat ay nawala. Nang gabing iyon, hindi alam ni Andres kung paano siya nakauwi. Ang ingay ng party ay isang blankong ugong. Ang pakiramdam niya ay manhid. Ngunit kinabukasan, nagising siyang may bagong determinasyon. Hindi na. Hindi na siya magpapatalo. Pupuntahan niya si Flor. Magpapaliwanag siya. Aaminin niya ang lahat. Hahayaan na niya ang multo ni Ricardo. Lalaban na siya. Puno ng pag-asa, pumasok siya sa kanyang opisina ng maaga. Ang desk ni Flor ay malinis, gaya ng dati. Ngunit may isang bagay na iba. Sa gitna ng kanyang mesa, may isang puting sobre. Malinis. Walang bahid ng kahit anong gusot. Ang pangalan niya ay nakasulat dito sa pamilyar na sulat kamay. Andres Villarreal. Nanginginig ang mga kamay ni Andres habang binubuksan niya ito. Sa loob, may isang piraso ng papel, nakatiklop ng maayos. Sir, please accept this letter as EV formal resignation. Hindi na niya tinapos basahin. Ang papel ay nahulog mula sa kanyang mga kamay. Napaupo siya sa kanyang silya, nakatitig sa kawalan. Talo na siya bago pa man siya makalaban. Maaga pa. Ang sikat ng araw ay nagsisimula palang dumampi sa mga salami ng matataas na gusali sa Makati. Ngunit para kay Florentina, ang umagang ito ay hudyat ng isang katapusan. Dala ang isang maliit na karton, isa-isa niyang inilagay ang mga gamit niya mula sa kanyang desk.
Ang simpleng pen holder. Ang maliit na notepad. Ang isang picture frame na may kupas na litrato ng kanyang mga magulang, nakangiti. Bawat bagay na inilalagay niya sa kahon ay tila isang piraso ng pag-asang pilit niyang tinatanggal sa kanyang puso. Ang opisina ay tahimik pa. Ang tanging naririnig niya ay ang mahinang ugong ng aircon at ang tunog ng kanyang sariling paghinga. Ito na ang huling araw niya. Nakapag-file na siya ng immediate resignation at dahil sa key valid personal reasons, pinayagan na siya ng EC na umalis nang hindi na kailangang mag-render. Gusto na lang niyang maglaho na parang bula, na parang hindi siya kailanman naging bahagi ng mundong iyon. Floor. Isang boses ang bumasag sa katahimikan. Isang boses na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo sa dulo ng hallway si Andres, ang suot na business suit ay bahagyang gusot, na para bang hindi ito natulog. Ang mga mata nito ay may halong desperasyon at pagkalito. Anong ginagawa mo? Tanong nito, lumalakad papalapit. Sir, aalis na po ako, sagot ni Flor, ang boses ay malamig at walang kabuhay-buhay. Pinilit niyang ipagpatuloy ang pag-aayos ng gamit, hindi ito tinitingnan. Hindi, sabi ni Andres, huminto sa harap ng kanyang mesa. Hindi ka aalis hanggat hindi tayo nag-uusap. Flor, please. Talk to me. Anong nangyari? Sa wakas, kinuha ni Flor ang huling gamit, ang picture frame, at inilagay sa kahon. Itinaas niya ang kahon at humarap dito. Wala na po tayong dapat pag-usapan, sir. Tinanggap na po ng ET ang resignation ko. Salamat po sa pagkakataon. Sinubukan niyang lampasan ito, ngunit mabilis itong humarang sa kanyang daraanan. Hinawakan nito ang kanyang braso, mahigpit ngunit hindi masakit. Hindi ako papayag. Sabihin mo sa akin kung bakit. Dahil ba sa party? Dahil ba kay Beatrice? Walang katotohanan iyon. Ang mama ko. Ang mama mo, isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Flor. Ang tunog ay basag at puno ng sakit. Sa wakas, tumingin siya dito, diretso sa mga mata. Ang pader na itinayo niya ay nagsimulang magkaroon ng mga lamat. Palagi na lang bang may ibang dapat sisihin, Jean Villarreal? Ang mama mo. Ang mga San Jose. Ang buong mundo. Hindi ko maintindihan, sabi ni Andres, halatang nasasaktan sa lamig ng kanyang boses. Siyempre, hindi mo maiintindihan, sigaw ni Flor, ang boses ay biglang tumaas, puno ng galit na matagal niyang kinimkim. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Dahil ang mga taong tulad ninyo, hindi nyo alam kung ano ang pakiramdam. Ang mga taong tulad ninyo, nakukuha nyo ang lahat ng gusto nyo. Kukuha kayo, sisirain nyo, at pagkatapos iiwan nyo na lang na parang basura. Flor, ano bang sinasabi mo? Ang sinasabi ko, ang mga luha ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata, mga luhang nagmula sa galit at dalamhati. Ang sinasabi ko ay ang mga gabing hindi makatulog ang nanay ko sa pag-aalala. Ang sinasabi ko ay ang mga pangarap ng tatay ko na bigla na lang naging abo. Ang sinasabi ko ay ang bawat sentimong pinaghirapan namin na kinuha lang ng isang pangako. Ng isang ngiti. Ng isang kasinungalingan. Ang mga alaala, ang mukha ni Ricardo, ang blankong tingin ng kanyang ama sa ospital, ang pagkatok ng mga maniningil sa kanilang pinto, lahat ay bumalik. Hindi mo alam ang pakiramdam na mawala ng lahat, dahil sa mga taong tulad ninyo, sigaw niya, ang luha ay tuluyan ng bumuhos sa kanyang mga pisngi. Hindi mo alam ang pakiramdam na magtiwala at pagkatapos ay sasaksakin ka ng paulit-ulit. At ang pinakamasakit sa lahat ang iparamdam mo sa akin na may pag-asa pa. Ang iparamdam mo sa akin na iba ka. Yon ang pinakamasakit, Andres. Yon ang kasalanang hindi ko mapapatawad. Nakatitig lang si Andres, gulat na gulat at wasak ang puso. Ang sakit sa mga mata ni Flor ay totoo, ngunit hindi niya maintindihan kung saan ito nanggagaling. Ang alam niya lang ay kailangan niya itong damayan. Itinaas niya ang kanyang mga kamay para hawakan ang mga balikat nito. Flor, I'm sorry, T. Huwag, sigaw niya, itinulak ang mga kamay nito palayo na parang apoy. Huwag mo akong hahawakan. Ang pagdampi nito ay ang huling dago. Isang paalala ng lahat ng kasinungalingan. Hindi na niya kaya. Kailangan na niyang umalis. Dala ang kahon, tinulak niya ito para makadaan. Hindi na ito lumaban.
Napaurong ito, tila nawala ng lakas, naiwang nakatayo sa gitna ng hallway. Naglakad si Flor palayo. Hindi siya lumingon. Bawat hakbang palayo sa kanya ay isang hakbang palayo sa pag-asang minsan niyang niyakap. Pumasok siya sa elevator, at habang nagsasara ang mga pinto, ang huling nakita niya ay ang anyo ni Andres, nag-iisa at wasak, sa gitna ng opisinang minsan niyang tinawag na pangalawang tahanan. Ang biyahe pa uwi ay isang malaking blanko. Ang ingay ng bus, ang siksikan ng mga tao, walang pumasok sa kanyang isipan. Ang tanging nararamdaman niya ay isang malaking butas sa kanyang dibdib, isang pagod na higit pa sa pisikal. Nang makarating siya sa kanilang eskinita, ang kanyang mga paa ay mabibigat. Dala niya ang kahon ng kanyang mga gamit, isang kahon ng mga nasirang pangarap. Ngunit pagdating niya sa tapat ng kanilang maliit na apartment, isang bagay ang nagpatigil sa kanya. Isang itim at makintab na sasakyan ang nakaparada sa harap ng kanilang gate. Isang sasakyang hindi nababagay sa kanilang lugar. Dahan-dahang bumukas ang pinto sa likuran. At mula doon, lumabas si Doña Imelda Villarreal. Nakasuot ito ng eleganteng damit, ang buhok ay perpektong nakaayos. Sa kanyang mga kamay, may hawak itong isang itim at mamahaling briefcase. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa, isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa mga labi nito habang tinitingnan ang karton na hawak ni Flor. Tinaas ni Doong Imelda ang kanyang kilay. "Let's talk," sabi nito, ang boses ay malamig at puno ng tagumpay. Naiwan si Andres na nakatayo sa gitna ng hallway, parang isang estatwang binuhusan ng nagielong tubig. Ang mga salita ni Flor ay umuulit-ulit sa kanyang isipan, isang sirang plakang puno ng sakit at galit. Ang mga taong tulad ninyo, di. Hindi mo alam ang pakiramdam na mawala ng lahat, di. Ang iparamdam mo sa akin na iba ka. Yon ang pinakamasakit, di. Bumalik siya sa kanyang opisina at napaupo ng mabigat sa kanyang silya. Tinitigan niya ang resignation letter sa kanyang mesa. Hindi ito tungkol sa party. Hindi ito tungkol kay Beatrice. Ang sakit sa mga mata ni Flor ay mas malalim, mas luma. Nag-ugat ito sa isang bagay na nangyari bago pa man niya ito makilala. Mga taong tulad ninyo. Ang salitang kininyo ay tumago sa kanya. Plural. Hindi lang siya. Ang pamilya niya. Ang mga Villarreal. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Mayroong isang malaking piraso ng palaisipan na nawawala at kailangan niyang malaman kung ano iyon. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nagdial ng isang numero mula sa memorya. Isang numerong para lang sa mga emergency. "Ramos," sagot ng isang magaspang na boses sa kabilang linya. "Ramos, si Andres to," sabi niya, ang boses ay mariin. "May ipapatrabaho ako sa'yo." "Isang pamilya. De la Cruz ang apelyido. Kailangan kong malaman ang lahat. Lahat ng problema nila sa pera nitong mga nakaraang taon. Find out everything." Isang sandaling katahimikan. "Masusunod, sir. As soon as possible, Ramos. This is urgent." Ibinaba niya ang tawag. Pakiramdam niya ay humakbang siya sa isang madilim na silid na walang kasiguraduhan kung ano ang matatagpuan niya sa loob. Ngunit kailangan niyang gawin ito. Para kay Flor. Para sa sarili niya. Kinagabihan, pag-uwi niya, ang bahay ay tila mas malaki at mas malamig kaysa dati. Nadatnan niya si Imelda sa sala, nagbabasa ng isang magazine, isang ngiti ng tagumpay ang nasa mga labi nito. "Finally, natuto ka na rin," sabi nito, hindi man lang nag-aangat ng tingin. "Nawala na ang problema. Mabuti naman at natauhan ka." Tinitigan lang siya ni Andres. Sa unang pagkakataon, ang bigat ng pagkakasala ay hindi sapat para patahimikin siya. Ang imahe ng mga matang wasak ni Flor ay mas malakas. "Bakit mo ginawa yon, Mama?" tanong niya, ang boses ay kalmado ngunit may nakatagong bakal. "Ang alin?" tanong ni Imelda, nagkukunwaring walang alam. "Ang tulungan kang makita ang tama?" "Andres, ginagawa ko lang ito para sa'yo. Para sa pamilyang ito." "Para sa pamilya? O para sa'yo?" lumapit si Andres. "Para makontrol mo ako. Para gamitin mo si Ricky para itali ako sa mga gusto mo." Natigilan si Imelda. Ibinaba nito ang magazine. "Mag-ingat ka sa mga salita mo, Andres." "Hindi na ako mag-iingat," sabi ni Andres, ang boses ay tumigas. "Pagod na ako, Mama."
Pagod na akong maging bilanggo ng isang kasalanang pareho nating alam na hindi ko lubusang kagagawan. Pagod na akong mabuhay para bayaran ang isang utang na hindi matatapos. Tumayo si Imelda, ang mukha ay puno ng galit. Wala kang utang na loob. Kung hindi dahil sa akin. Kung hindi dahil sa'yo, ano, putol ni Andres. Baka mas matagal ko nang natutunang patawarin ang sarili ko. Baka mas matagal na akong naging malaya. Tumingin siya dito ng diretso sa mata, at sa wakas, binigkas ang mga salitang matagal nang nakakulong sa kanyang dibdib. Hindi ko utang ang buhay ko sa inyo. Tumalikod siya at iniwan itong natigilan at galit na galit sa sala. Sa pag-akyat niya sa hagdan, naramdaman niya ang isang maliit na paggaan ng kanyang dibdib. Isang maliit na kadena ang naputol. Kinabukasan, habang nasa kalagitnaan siya ng isang meeting, tumunog ang kanyang cellphone. Si Ramos. Mabilis siyang nagpaalam at sinagot ang tawag sa kanyang opisina. Nakuha ko na, sir, sabi ni Ramos. Ipapadala ko na ang report sa email mo. Pagkatapos ng tawag, binuksan ni Andres ang kanyang laptop. Ang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Dumating ang email. Isang attachment, De La Cruz Family Background Check. Huminga siya ng malalim bago ito i-click. Binasa niya ang report. Bawat linya ay isang suntok sa kanyang sikmura. Pamilya, De La Cruz. Ama, Roberto De La Cruz, 58, dating karpintero. Ina, Elenita De La Cruz, 56, may bahay. Anak, Florentina De La Cruz, 23. Financial history, pamilya ay nag-ipon ng humigit kumulang F300,000 para sa isang maliit na hardware business. Noong nakaraang taon, ang buong ipon ay nawala sa isang investment scam. Dito na nagsimulang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Perpetrator of scam, isang lalaking nagpakilalang Rick, nangako ng 100% return in 3 months. Pagkatapos makuha ang pera, naglaho na. Aftermath, Roberto De La Cruz, nagkaroon ng major heart attack 2 linggo matapos malaman ang scam. Pamilya ay baon sa utang sa ospital. Florentina De La Cruz, tumigil sa pag-review para sa board exam para maghanap ng trabaho. At sa pinakailalim ng report, may isang huling detalye na idinagdag si Ramos. Isang detalye na halos magpatigil sa paghinga ni Andres. Note, based on witness descriptions from the De La Cruz neighbors, a composite sketch of Rick was made. Sketch is attached. Subject bears a strong resemblance to your late brother, Ricardo Ricky Villarreal. Nag-scroll pababa si Andres. At doon, nakita niya ang isang sketch. Isang sketch na hindi na niya kailangang pag-isipan. Ang nakangiting mga mata. Ang pamilyar na panga. Ito si Ricky. Walang duda. Biglang bumalik ang lahat. Isang alaala na pilit niyang ibinaon, isang bangungot na pinili niyang kalimutan ang mga detalye. Flashback, gabi ng aksidente. Pauwi si Andres nang makita niya ang sasakyan ni Ricky na papaalis ng kanilang garahe. Mabilis. Masyadong mabilis. May mali. Pinaharurot niya ang sarili niyang sasakyan at sinundan ito. Naabutan niya ito sa isang madilim na kalsada. Pinatigil niya ito. Bumaba siya at pinuntahan ang kapatid. Ricky. Anong problema? Saan ka pupunta? Sigaw niya. Sa loob ng sasakyan, nakita niya si Ricky, pawis na pawis at balisa. Sa passenger seat, isang duffel bag na puno ng pera. Kuya, umalis ka na. Kailangan ko nang umalis, sabi ni Ricky, nanginginig. Saan galing yan, Ricky? Tanong ni Andres, tinuturo ang pera. Magnanakaw ka ba? Hindi. Kuya, may nagawa akong mali. Malaking pagkakamali. Babalikan nila ako. Kailangan ko nang umalis. Sinubukan ni Ricky na paandarin ulit ang sasakyan, ngunit mabilis na pumasok si Andres sa passenger seat. Sinubukan niyang agawin ang susi. Itigil mo to, Ricky. Harapin natin to, sigaw ni Andres. Hindi mo maintindihan, kuya. Wala nang ayos to. Nag-agawan sila sa manibela. Ang sasakyan ay umikot-ikot sa kalsada. Mga busina. Isang nakakasilaw na ilaw mula sa isang paparating na truck. Isang malakas na lagabog. Tapos katahimikan. That's a flashback.
Napahawak si Andres sa kanyang ulo, ang sakit ng alaala ay mas matindi kaysa sa sakit ng aksidente. Ang lahat ay malinaw na ngayon. Ang galit ni Flor sa eskinita. Ang mga salitang binitawan nito. Ang mga taong tulad ninyo. Hindi ito dahil sa kanya. Ito ay dahil sa kapatid niya. Ang kanyang kapatid ang sumira sa pamilya nito. At siya ang nagbigay ng trabaho dito. Siya ang nagbigay ng pag-asa. Sa paningin ni Flor, ang lahat ay isang malaking, malupit na laro ng mga Villarreal. Isang matinding sakit ang gumuhit sa kanyang puso, sakit para kay Flor, sakit para sa sarili niya. Ang pagkakasala sa pagkamatay ni Ricky ay nahaluan gayon ng pagkakasala sa pagkasira ng buhay ng babaeng mahal niya. Ngunit sa gitna ng sakit, isang bagay ang nabuo. Isang determinasyon na hindi niya naramdaman kailanman. Hindi na siya tatakbo. Hindi na siya magtatago sa likod ng kasalanan. Haharapin niya ito. Haharapin niya ang lahat. Mabilis siyang tumayo. Ang mga papeles sa meeting, ang mga tawag na kailangang sagutin, ang buong Villarreal Holdings, lahat ay nawala. Isa lang ang mahalaga. Kinuha niya ang susi ng kanyang sasakyan mula sa mesa at halos takbuhin ang daan palabas ng kanyang opisina. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Hindi niya alam kung mapapatawad pa siya. Ang alam niya lang ay kailangan niyang makarating dito. Kailangan niyang hanapin si Flor. Nakatayo si Flor sa harap ng kanilang gate, ang bigat ng karton sa kanyang mga kamay ay tila walang-wala kumpara sa bigat ng kanyang dibdib. Sa harap niya, si Doña Imelda Villarreal ay parang isang reynang bumaba mula sa kanyang karwahe, tinitingnan siya na parang isang pulubi. "Let's talk," ulit ng matandang babae, ang boses ay puno ng paghamak. "Wala po tayong dapat pag-usapan," matigas na sagot ni Flor. Gusto na lang niyang pumasok sa loob, isara ang pinto, at umiyak hanggang sa maubos ang kanyang luha. Umisi si Doña Imelda. Naglakad ito palapit at binuksan ang hawak na briefcase sa ibabaw ng hood ng kanyang mamahaling sasakyan. Bumungad kay Flor ang mga nakasalansa na bundle ng tig-1,000 piso. Ang dami. Mas marami pa sa perang kinuha ni Ricardo sa kanila. "Lahat ng tao, may presyo, iha," sabi ni Doña Imelda, ang boses ay kalmado at mapang-insulto. "Ito. Kunin mo. Bayad para sa lahat ng abala. Bayad para sa serbisyo mo. At bayad para sa iyong pananahimik." Kumuha ito ng isang checkbook at nagsulat. Pinilas nito ang isang tseke at iniabot sa kanya. 5 million pesos. Sapat na siguro yan para makalimutan mo na nakilala mo ang pamilyang Villarreal. Lalo na ang anak-anakan ko. Tinitigan ni Flor ang pera, pagkatapos ay ang tseke. Ang lahat ng sakit, lahat ng pagod, lahat ng luha ng kanyang pamilya, para kay Doña Imelda, ito lang ang katumbas. Pera. Isang simpleng transaksyon. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng sakit at lungkot sa puso ni Flor. Ang natira ay isang dalisay at nagielong galit. "Kaya pala, bulong niya." "Anong sabi mo?" tanong ni Imelda. "Kaya pala ganoon ang mga anak ninyo," sabi ni Flor, ang boses ay tumigas, tinitingnan ang matanda ng diretso sa mga mata. "Dahil sa inyo, natututo silang lahat ng bagay ay nabibili. Na ang buhay at pangarap ng ibang tao ay pwedeng bayaran lang para makalimutan." Dahan-dahan niyang kinuha ang tseke mula sa kamay ni Imelda. Tiningnan niya ang halaga. Pagkatapos, sa harap mismo ng nanlalaking mga mata ng matanda, dahan-dahan niyang pinunit ito sa dalawa. At muli sa dalawa. At muli hanggang sa maging maliliit na piraso na lang ito. Binitawan niya ang mga piraso, at nilipad ang mga ito sa hangin na parang puting konfeti ng kasawian. "Ang sakit na idinulot ninyo sa pamilya ko, hindi na babayaran ng pera," sabi ni Flor, ang boses ay nanginginig ngunit puno ng dignidad. "At ang pagmamahal ko, kung sakali mang nagkaroon ako ng pagmamahal para sa anak ninyo, hindi rin nabibili." Andres Dirty Villarreal. Mabilis niyang ipinarada ang kanyang sasakyan sa kabilang kanto, at halos takbuhin ang daan patungo sa eskinita kung saan nakatira si Flor. Ang bawat hakbang niya ay mabigat, dala ang katotohanang natuklasan niya. Paano niya sasabihin? Saan siya magsisimula? Pagliko niya sa eskinita, nakita niya ang eksena. Ang itim na sasakyan ng kanyang ina. At si Imelda mismo, nakatayo sa harap ni Flor. Nakita niya ang pag-abot nito ng tseke.
At sa kanyang pagkagulat, nakita niya kung paano ito pinunit ni Flor nang walang pag-aalinlangan. Napatigil siya. Sa sandaling iyon, nakita niya ang tunay na lakas ni Flor. Isang lakas na hindi kayang bilhin ang lahat ng pera ng mga Villarreal. Ito na ang pagkakataon. Walang atrasan. Naglakad siya papalapit. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa semento ay umalinggaw sa tahimik na eskinita. Tama na, Mama. Parehong napalingon sa kanya sina Flor at Imelda. Ang mukha ni Imelda ay puno ng gulat at galit. Ang mukha naman ni Flor blanco. Wasak. Na para bang ang huling lakas niya ay naubos na sa pagpupunit ng tseking iyon. Andres! Anong ginagawa mo dito? Sigaw ni Imelda. Hindi niya pinansin ang ina. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Flor. Sa babaeng sinaktan niya nang hindi niya alam. Flor, sabi niya, ang boses ay basag. Alam ko na. Alam ko na ang lahat. Lumapit siya, huminto sa harap nilang dalawa. Tiningnan niya ang mga piraso ng tseke sa lupa, pagkatapos ay tumingin kay Flor. Alam ko ang ginawa ni Ricky. Alam ko ang tungkol sa pera. Sa tatay mo. Alam ko na kung bakit ganyan ang galit mo. Nakita niya ang bahagyang pagbabago sa mga mata ni Flor. Ang blangkong tingin ay napalitan ng gulat. Paano? Hindi na yan mahalaga, sabi ni Andres, at sa wakas ay nilingon ang kanyang ina. Ang mga mata ni Imelda ay nagbabaga. Ang mahalaga, Mama, tapos na ang pagsisinungaling mo. Wala akong kasalanan, depensa ni Imelda. Wala, tanong ni Andres. Ginawa mong sandata ang pagkamatay ng sarili mong anak para kontrolin ako. Ipinamukha mo sa akin na ako ang may kasalanan sa lahat. Pero hindi mo sinabi ang buong kwento, hindi ba? Humarap siyang muli kay Flor. Ito ang pinakamahirap na bahagi. Ang pag-amin sa katotohanang matagal niyang gustong ibaon. Ang gabi ng aksidente, panimula niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa alaala. Hinabol ko si Ricky. Nakita ko siyang paalis, balisa. May dala siyang bag na puno ng pera. Ang perang kinuha niya sa pamilya ninyo. Sinubukan niya ng tumakas, Flor. Nag-away kami. Nag-agawan kami sa manibela dahil gusto ko siyang pigilan, gusto kong harapin niya ang kasalanan niya. At doon kami nawala ng kontrol sa sasakyan. Ang bawat salita ay isang pako na ibinabaon niya sa sarili niyang puso. Hindi ko siya pinatay. Pero namatay siya dahil sa akin. Dahil sa pag-aaway namin. Yan ang kasalanan ko. Pero ang dahilan kung bakit kami nasa sitwasyong iyon ay dahil sa kasalanan niya sa inyo. Tumingin siya kay Imelda na ngayon ay namumutla, tila nawala ng lahat ng lakas. Ang sandata nito ay nawasak na. Ibinalik niya ang kanyang tingin kay Flor. Ang mga mata nito ay puno ng luha, ngunit hindi na ito galit. Ito ay purong sakit at pagkalito. Patawad, sabi ni Andres, ang salita ay halos hindi lumabas sa kanyang lalamunan. Walang salita ang sapat para ayusin ang lahat ng ito. Walang halaga ng pera. Pero kailangan mong marinig mula sa akin. Flor, patawarin mo ako. Patawarin mo ang pamilya ko. Florentina Flor de la Cruz. Ang mga salita ni Andres ay parang alon na humahampas sa pader na itinayo niya. Bawat salita ay isang malakas na dagok, ginigiba ang kanyang galit, iniiwan siyang hubad at walang depensa. Ang kwento ng aksidente ang katotohanan lahat ay masyadong mabigat. Naramdaman niyang nanghina ang kanyang mga tuhod. Napasandal siya sa pader. Si Doña Imelda ay napaupo na lang sa gilid ng kalsada, talunan at tahimik. Lumapit si Andres, ang mga mata nito ay puno ng pagsusumamo at sakit na sumasalamin sa sarili niyang nararamdaman. Hindi ko hinihiling nakalimutan mo, sabi nito, ang boses ay basag. Hindi ko hinihiling na magpanggap tayong walang nangyari. Pero kailangan kong sabihin sa iyo ang isang bagay. Isang bagay na totoo sa kabila ng lahat ng kasinungalingan at sakit. Huminga ito ng malalim. Mahal kita, Flor. Ang tatlong salitang iyon ay tumago sa kanyang puso, hindi na parang kasinungalingan, kundi parang isang balsamong humaplos sa sariwang sugat. Masakit. Ngunit may dalang kakaibang ginhawa. Sa gitna ng lahat ng gulo. Sa kabila ng lahat ng kasalanan ng pamilya ko. Mahal kita. Hindi alam ni Flor ang gagawin. Hindi niya alam ang iisipin.
Ang kanyang puso at isip ay nasa isang digmaan. Ang pagmamahal na pilit niyang pinatay ay tila muling nabubuhay, ngunit ang sakit ay naroon pa rin, sariwa at kumikiro. Tumingin siya kay Andres, sa mga matang puno ng pag-asa at takot. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang ina na sumisilip mula sa bintana, sa kanilang maliit na bahay na halos mawala sa kanila. Kailangan niya ng oras. Kailangan niyang huminga. Nanginginig ang mga labi, hindi siya nagsalita. Dahan-dahan siyang tumalikod mula kay Andres. Naglakad siya patungo sa kanilang pinto. Bawat hakbang ay parang isang milya ang layo. Binuksan niya ang pinto, pumasok sa loob, at isinara ito ng dahan-dahan. Narinig niya ang mahinang pag-click ng lock. Sa kabilang panig ng pinto, naiwan si Andres Villarreal, nakatayo sa ilalim ng kalangitan, nag-iisa. Lumipas ang ilang linggo. Ang ingay ng pagtutuo sa kanilang eskinita ay unti-unting napalitan ng katahimikan. Ang itim na sasakyan ni Doña Imelda ay hindi na bumalik. Ang presensya ni Andres ay naging isang alaala na lang, isang multong hindi sigurado si Flor kung gusto pa ba niyang makita. Ang buhay ay dahan-dahang bumabalik sa normal, ngunit isang bagong uri ng normal. Nakahanap si Flor ng trabaho bilang isang office clerk sa isang maliit na kumpanya sa Pasig. Hindi malaki ang sahod, ngunit sapat na para sa kanilang pang-araw-araw at sa mga gamot ng kanyang ama. Ang kanyang ama, si Mang Roberto, ay unti-unti nang lumalakas. Nakakangiti na ito ulit at minsan, nagagawa na nitong maglakad-lakad sa kanilang maliit na bakuran. Isang hapon, habang nag-aabot siya ng isang basong tubig sa kanyang ama na nakaupo sa kanilang luma at yantok na silya, kinausap siya nito. Anak, sabi ni Mang Roberto, ang boses ay mahina ngunit malinaw. Kamusta na ang puso mo? Napatingin si Flor sa kanya. Ang kanyang ama ay hindi pala salita, ngunit kapag nagsalita ito, laging may bigat. Ayos lang po, tay. Bakit po? Tumingin ito sa malayo. Ang galit, parang laso na iniinom mo pero inaasahan mong yung kaaway mo ang mamamatay. Hindi nito sinusugatan ang iba, anak. Ang sarili lang natin. Huminga ito ng malalim. Matagal ko nang pinatawad ang batang iyon si Ricardo. Hindi para sa kanya, kundi para sa akin. Para makahinga ako ulit. Tumingin ito kay Flor, ang mga mata ay puno ng pag-unawa at pagmamahal. At pinatawad ko na rin yung isa. Yung Andres. Dahil nakikita ko sa mga mata mo, anak, na hindi siya masamang tao. At ang pagpapatawad iyan ang regalo natin sa ating sarili para makalaya tayo. Ang mga salita ng kanyang ama ay tumagos sa puso ni Flor. Sa mga nagdaang linggo, pilit niyang isinara ang kanyang isipan sa lahat ng may kinalaman sa mga Villarreal. Itinuon niya ang sarili sa trabaho, sa pamilya. Ngunit gabi-gabi, sa kanyang pag-iisa, bumabalik ang lahat. Ang sakit. Ang pag-amin ni Andres. Ang kanyang mga salita. Mahal kita, Flor. Naunawaan niya ngayon. Ang pagkapit niya sa galit ay parang pagkakadena sa kanyang sarili sa isang nakaraang hindi na niya mababago. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila. Ito ay para sa kanya. Para makahakbang siya pasulong. Kinabukasan, gumawa siya ng isang desisyon. Nagpaalam siya sa kanyang trabaho para sa isang araw. Sumakay siya ng bus patungong Makati. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas habang papalapit siya sa pamilyar na gusali ng Villarreal Holdings. Hindi niya alam kung ano ang kanyang sasabihin. Ang alam niya lang, kailangan niyang tapusin ito ng maayos. Pagpasok niya sa lobby, walang nagbago. Abala pa rin ang mga tao. Ngunit nang makarating siya sa executive floor, may kakaiba. Mas tahimik. Mas kalmado. Mula sa malayo, nakita niya si Andres. Nakikipag-usap ito sa ilang mga department head. Ang kanyang mukha ay mukhang mas pagod, may bahagyang pangingitim sa ilalim ng mga mata, ngunit mayroon ding bagong bigat at otoridad sa kanyang tindig. Hindi na ito ang binatang sihi na may anino ng ama sa likod. Ito ay isang leader na may sariling tindig. Narinig niya mula sa usapan ng ilang empleyado na dumaan na tinanggihan na ni Andres ang merger sa mga San Jose. Na siya mismo ang bumubuo ng bagong direksyon para sa kumpanya. Naghintay si Flor na matapos ang usapan. Nang mag-isa na lang si Andres at papasok na sana sa kanyang opisina, tinawag niya ito. Sir! Huminto si Andres. Dahan-dahan itong lumingon.
Nang makita siya nito, ang gulat sa mga mata nito ay hindi maitago. Ang lahat ng otoridad ay nawala, napalitan ng isang hilaw na emosyon, isang pinaghalong pag-asa at takot. Flor, sabi nito, ang pangalan niya ay isang bulong. Naglakad si Flor palapit. Bawat hakbang ay isang tagumpay laban sa sarili niyang kaba. Huminto siya sa harap nito. Tumingin siya sa mga mata nito at sa pagkakataong ito, wala na ang galit. Wala na ang put. Ngumiti siya ng bahagya. Isang maliit ngunit tunay na ngiti. Narinig ko pong naghahanap kayo ng bagong sekretarya. Panimula niya, ang boses ay matatag. Kumunot ang noo ni Andres, naguguluhan. Nagtatanong lang po, pagpapatuloy ni Flor. May bakante pa ba para sa isang basagulerang sekretarya? Sa isang iglap, ang lahat ng tensyon sa mukha ni Andres ay nawala. Ang gulat ay napalitan ng pagkamangha at pagkatapos isang dahan-dahang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting umabot sa kanyang mga mata, nagpapaliwanag sa buo niyang mukha, tinatanggal ang lahat ng bakas ng pagod at sakit. Isang ngiti ng dalisay na ginhawa at hindi masukat na pag-asa. Hindi ito nagsalita. Umiti lang ito pabalik kay Flor. At sa ngiting iyon, naunawaan na nila ang lahat. Isang taon dang lumipas. Nakatayo si Flor sa harap ng isang maliit ngunit magandang bahay. Bagong pintura. May maliit na hardin sa harap kung saan nagtatanim ang kanyang ina ng mga bulaklak. Dito na sila nakatira ngayon. Isang bahay na sarili na nila, isang simbolo ng kapayapaan at bagong simula. Lumabas si Andres mula sa pinto, may dalang 2 tasa ng kape. Inabot niya ang isa kay Flor. Masarap ang hangin dito, sabi nito, tumitingin sa papalubog na araw. Salamat dito, Andres. Sa lahat, sabi ni Flor, ang puso ay puno ng pasasalamat. Ngumiti si Andres at inilapag ang kanyang tasa. Kinuha nito ang 2 kamay ni Flor at hinarap siya. Ang kanyang mga mata ay seryoso ngunit puno ng pagmamahal. Isang taon na, Flor. Isang taon na nating binubuo ulit ang lahat. Ang tiwala, ang pagmamahal. At ngayon sigurado na ako. Dahan-dahan itong lumuhod sa harap niya. Hindi inaasahan ni Flor. Napahawak siya sa kanyang bibig, ang mga mata ay nagsimula ng mamasa. Mula sa kanyang bulsa, kinuha ni Andres hindi ang isang malaking kahon, kundi isang maliit. Pagbukas niya, ang laman ay hindi isang malaking diamante, kundi isang simpleng singsing na may isang maliit at eleganteng bato. Hindi ko na maibabalik ang nakaraan, sabi ni Andres, ang boses ay nanginginig sa emosyon. Pero maipapangako ko sa iyo ang ating kinabukasan. Isang kinabukasang itatayo natin sa katotohanan, hindi sa mga lihim. Isang kinabukasang puno ng pag-asa, hindi ng sakit. Tumingin ito sa kanya, ang mga mata ay puno ng sinseridad na halos bumasag sa puso ni Flor. Nagsimula tayo sa gulo, Flor. Sa sigawan at pagdududa sa isang madilim na eskinita. Akala ko, ang buhay ko ay habang buhay ng magiging madilim, puno ng kasalanan at obligasyon. Pero dumating ka. Tinuruan mo akong lumaban. Tinuruan mo akong magpatawad, hindi lang sa iba, kundi sa sarili ko. Ikaw ang nagbigay liwanag sa madilim kong mundo. Huminga ito ng malalim, inangat ang singsing. Florentina de la Cruz, bigyan mo ako ng pagkakataong bumuo ng isang bagong simula, isang bagong pamilya kasama ka. Pakakasalan mo ba ako? Ang mga luha ay tuluyan ng dumaloy sa mga pisngi ni Flor, ngunit hindi na ito mga luha ng sakit. Ito ay mga luha ng dalisay na kaligayahan. Isang kaligayahang inakala niyang hindi na niya mararamdaman kailanman. Akala ko, sabi niya sa pagitan ng mga hikbi. Akala ko, ang pag-ibig sa perpektong simula lang natatagpuan. Yung parang sa mga libro. Tumingin siya sa lalaking nakaluhod sa harap niya, ang lalaking minahal niya, kinamuhian at minahal muli ng higit pa. Pero ipinakita mo sa akin na ang tunay na pag-ibig sa pagpapatawad at pag-unawa na bubuo. Sa paghilom ng mga sugat ng nakaraan. Isang malapad na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Andres. Pakakasalan kita. Ang ngiti sa mukha ni Andres ay parang pagsikat ng araw. Dahan-dahan niyang isinuot ang singsing sa daliri ni Flor. Sakto. Perpekto. Tumayo ito at niyakap siya ng mahigpit. Inangat siya mula sa lupa na para bang siya ang pinakamagaan na bagay sa buong mundo. Sa gitna ng kanilang tawanan at luha, nagtagpo ang kanilang mga labi.
Isang halik na naglalaman ng lahat ng sakit, lahat ng pagpapatawad, at lahat ng pangako ng isang habang buhay. Mahal na mahal kita, Flor, bulong ni Andres sa kanyang tenga. Mahal na mahal din kita, Andres Villarreal, sagot niya. Ang kanilang kwento ay hindi nagsimula na parang isang fairy tale. Nagsimula ito sa dilim, sa galit, at sa mga multo ng isang masakit na nakaraan. Ngunit sa paglipas ng panahon, sa gitna ng mga pagsubok, natutunan nilang ang tunay na pag-ibig ay hindi tungkol sa perpektong simula. Ito ay tungkol sa pagpili na manatili, umunawa at magpatawad. Ito ay tungkol sa pagbuo ng isang tulay sa pagitan ng dalawang wasak na puso. Dahil ang pag-ibig na nagsimula sa isang masamang panaginip ay sa wakas, naging katuparan ng kanilang pinakamagandang pangarap. At dito nagtatapos ang kwento ni na Florentina at Andres. Sa lahat ng aming minamahal na tagapakinig, mula sa kaibuturan ng aming puso, maraming salamat. Salamat sa pagsama ninyo sa amin sa bawat kabanata, sa bawat pagtawa, at sa bawat pagpatak ng luha. Naging isang emosyonal na paglalakbay ang pagsulat ng kanilang kwento. Sinamahan natin si Flor sa kanyang galit at pagbangon, at nadama natin ang bigat ng pasanin at pagsisisi ni Andres. Naging isang karangalan ang bigyan sila ng boses at ibahagi sa inyo ang kanilang paglalakbay. Higit sa lahat, ang kwento ni na Flor at Andres ay isang paalala sa ating lahat. Na ang tunay na pag-ibig ay hindi palaging nagsisimula sa isang perpektong paraan. Minsan, ito ay nabubuo mula sa mga pagkakamali, sa mga sugat, at sa tapang na magpatawad, hindi lang para sa iba, kundi para na rin sa ating mga sarili. Isang paalala na lahat tayo ay may karapatan sa isang bagong simula. At ngayon, kayo naman ang nais naming marinig. Anong aral ang inyong napulot mula sa kanilang paglalakbay? Aling eksena ang pinakatumatak sa inyong puso at isipan? Mangyaring iwanan ang inyong mga komento sa ibaba. Nais naming mabasa ang bawat isa. Hanggang sa ating muling pagsasama sa susunod na kwento ng pag-ibig at pag-asa. Ito po ang inyong lingkod, laging nagpapasalamat. Nanginginig ang mga kamay ni Florentina habang hawak niya ang kanyang cellphone. Tila ba bawat salita mula sa kabilang linya ay isang suntok sa kanyang sikmura, nagpapaalala sa kanya ng isang katotohanang pilit niyang tinatakasan. Kailangan na po siyang maoperahan sa lalong madaling panahon, Miss De La Cruz, sabi ng boses ng nurse, kalmado ngunit may bigat. Nasa ospital pa po ang malaking balanse ng pamilya ninyo. Hindi na niya narinig ang mga sumunod na salita. Ang ingay ng Maynila sa kanyang paligid ay biglang nawala, napalitan ng ugong sa loob ng kanyang tainga. Balance. Bayarin. Utang. Mga salitang paulit-ulit na umalinggaw-ngao sa kanyang isipan na parang sirang plaka. Isang taon. Isang taon na ang nakalipas mula nang gumuho ang kanilang mundo. At hanggang ngayon, binabayaran pa rin nila ang halaga ng isang pagkakamali. Ang halaga ng isang pagtitiwala. Napapikit si Flor. Sa dilim ng kanyang isipan, malinaw niyang nakita ang isang mukha, isang mukhang nakangiti, may mga matang nang aakit, at mga labing nangangako ng kasaganahan. Iyon ang mukha ng demonyo na nagpanggap na anghel. Ang lalaking kumuha ng lahat ng kanilang naipon, ang perang para sana sa maliit na negosyo ng kanyang tatay. Ang lalaking naging dahilan kung bakit inatake sa puso ang kanyang ama, na hanggang ngayon ay nagpapagaling pa rin. Gagawin ko ang lahat, tatay, bulong niya sa hangin, kasabay ng pagpatak ng isang butil ng luha sa kanyang pisngi. Mahanap ko lang ang hayop na iyon. Sisingilin ko siya. Dala ng bigat ng kanyang dibdib, tinahak ni Flor ang isang pamilyar na eskinita para mapabilis ang kanyang pag-uwi. Madilim dito, at ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang nangungulimlim na ilaw ng poste sa dulo. Amoy basura at basang semento ang hangin. Dito, pakiramdam niya ay ligtas siyang umiyak ng walang nakakakita. Dito, kasama niya ang dilim na sumasalamin sa kawalan ng pag-asa sa kanyang puso. Nasa kalagitnaan na siya ng eskinita nang may marinig siyang mga yabag sa kanyang likuran. Bigla siyang kinabahan. Pinabilis niya ang kanyang paglakad, mahigpit ang kapit sa strap ng kanyang luma at mabigat na shoulder bag, ang bag na puno ng kanyang resume na isinumite sa kung saan-saang kumpanya buong araw. Ngunit ang mga yabag ay bumibilis din palapit ng palapit. Naramdaman ni Flor ang pagtayo ng mga balahibo sa kanyang batok. Ang tibok ng kanyang puso ay kumakaripas, kasabay ng bawat hakbang ng taong nasa likod niya. Sa isang iglap, isang anino ang dumaan sa kanyang gilid at humarang sa kanyang daraanan.
Isang lalaki. Matangkad, nakasuot ng mamahaling damit, at may tindig na hindi nababagay sa maruming eskinita na iyon. Hindi makita ni Flor ang mukha nito ng maigi dahil sa dilim, ngunit sa liwanag na tumatama mula sa poste, isang bagay ang nakakuha ng kanyang pansin. Ang porma ng kanyang panga. Para itong isang kidlat na tumama sa kanyang alaala. Ganoon na ganoon. Ang matikas na linya ng panga ng lalaking sumira sa kanilang buhay. Ang pagiging kampante sa tindig. Ang mamahaling damit. Ang lahat ng piraso ay nagdugtong-dugtong sa isipan ni Flor na parang isang masamang palaisipan. Nanlamig ang buo niyang katawan, ngunit kasunod nito ay isang apoy na biglang nagliyab sa kanyang dibdib. Isang taon ng pinigil na galit, ng mga gabing walang tulog, ng pag-aalala para sa kanyang ama, lahat ay sumabog. "Miss, dadaan lang ako," sabi ng lalaki. Ang boses niya ay malalim at may otoridad, ngunit para kay Flor, ang boses na iyon ay hindi pakiusap. Iyon ay utos. Isang boses na sanay mag-utos, sanay makuha ang gusto, sanay mang-apak ng maliliit na tao. Isang boses na katulad ng sa demonyong iyon. Dadaan, halos pasigaw na ulit ni Flor, ang boses ay nanginginig sa galit. "Ganoon lang yon? Pagkatapos mong sirain ang buhay namin, dadaan ka lang na parang walang nangyari." "Ano nang sinasabi mo?" tanong ng lalaki, naguguluhan at humakbang papalapit. Iyon na ang hudyat. Hindi na nag-isip si Flor. Ang kanyang takot ay napalitan ng tapang na nagmula sa desperasyon. Itinaas niya ang kanyang mabigat na bag. "Magnanakaw," sigaw niya, ang salita ay puno ng pait at puot. "Hayop ka! Manloloko!" Buong lakas niyang iwinasiwas ang kanyang bag, lumagapak ito sa gilid ng ulo ng lalaki. Aray, daing ng lalaki, napahawak siya sa kanyang sentido, bahagyang nataranta at napaatras. Pero hindi tumigil si Flor. Para siyang isang hayop na nasugatan, sunod-sunod ang kanyang paghampas. Ang bawat palo ay may kasamang hinaing. "Ibalik mo. Palo. Ibalik mo ang pera namin. Palo. Ang buhay ng tatay ko. Palo. Teka. Miss, ano ba? Baliw ka ba?" sigaw ng lalaki, pilit na sinasangga ang mga palo gamit ang kanyang mga braso. Sa gitna ng kaguluhan, isang malakas na sigaw ang pumunit sa hangin. "Sir! Sir Andres!" Isang lalaking nakasuot ng uniporme ng gwardiya ang patakbong lumapit, ay hawak na flashlight. Itinutok ng gwardiya ang liwanag sa kanila, at sa wakas, sa ilalim ng maliwanag na sinag, nakita ni Flor ng buo ang mukha ng lalaking kanyang pinaghahampas. Medyo kahawig nga. Ang panga, ang tindig. Pero iba. Mas matalim ang mga mata, mas seryoso ang ekspresyon, at ngayon may malaking bukol na namumuo sa kanyang sentido. Hindi ito ang demonyo sa kanyang alaala. Ito ay isang estranghero. Isang estrangherong biktima ng kanyang nag-aapoy na galit. Natigilan si Flor. Nabitawan niya ang kanyang bag, ang init ng galit sa kanyang dibdib ay biglang napalitan ng nakakapasong lamig. "Okay lang po ba kayo, Sir Andres?" tanong ng gwardiya, puno ng pag-aalala. Tinitigan lang siya ng lalaki, si Andres, na may pinaghalong sakit at pagtataka sa mga mata. Naramdaman ni Flor ang pag-atras ng kanyang mga paa. Hindi na niya alam kung paano siya nakaalis doon. Tumakbo lang siya, palayo sa eskinita, palayo sa kanyang kahihiyan, palayo sa lalaking may bukol sa sentido na siya mismo ang may gawa. Ang mga paa niya ang nagdala sa kanya sa mga pamilyar na kalsada hanggang sa makarating siya sa kanilang maliit at inuupahang apartment. Hindi na niya namalayan ang ingay ng mga jeep, ang busina ng mga sasakyan. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng kanyang dibdib at ang mga salita ng gwardiya na umuulit-ulit sa kanyang isipan. "Sir Andres! Sir Andres!" Pagpasok sa bahay, isinandal niya ang likod sa pinto at dahan-dahang napaupo sa sahig. "Anong ginawa ko?" Niyakap niya ang kanyang mga tuhod, nanginginig sa takot at pagsisisi. Napagbintangan niya ang isang inosenteng tao. Pinaghampas niya ito na parang isang kriminal. At hindi lang basta tao, isang deser. Isang taong may posisyon, may kapangyarihan. Paano kung ipakulong siya nito? Paano na ang kanyang pamilya? Ang kanyang ama? Kinabukasan, walang tulog at may maitim na bilog sa ilalim ng mga mata, pinilit ni Flor na bumangon. May isa pa siyang pag-asa. Isang huling interview.
Ang final interview sa isang malaking kumpanya sa Makati, ang Villarreal Holdings, Inc. Kailangan niya ito. Para sa ospital. Para sa kanilang mga bayarin. Para sa kinabukasan nila. Pilit niyang iwinaksi sa isipan ang bangungot ng nakaraang gabi. Ang gusali ng Villarreal Holdings ay naglalakihan gawa sa salamin at bakal. Naramdaman ni Flor ang kanyang kaliitan habang papasok siya. Ang lahat ay abala, propesyonal at mamahalin. Pagkatapos magpakilala sa reception, pinaupo siya sa isang waiting area. Bawat minuto ay parang isang oras. Ang tibok ng kanyang puso ay mas malakas pa sa tunog ng aircon. Miss Florentina de la Cruz, tawag ng isang babae mula sa Human Resources. Napatayo si Flor, pinilit na umiti at sumunod sa babae. Dinala siya nito sa isang malawak na opisina sa pinakatuktok ng gusali. Ang sahig ay gawa sa kahoy, at ang isang buong pader ay salamin, tanaw ang buong syudad. Sa gitna, may isang malaking mesa. Nakatalikod ang silyang para sa nakaupo dito. Miss de la Cruz, this is our chair. Siya ang magsasagawa ng final interview mo, sabi ng EC staff, bago magalang na umalis at isara ang pinto. Naiwan si Flor na nakatayo, nanginginig ang mga kamay. Naramdaman niya ang pagkatuyo ng kanyang lalamunan. Ito na iyon. Dahan-dahang umikot ang silya. At doon, ang mundo ni Flor ay huminto. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Ang lalaking nakaupo sa silya, ang EC ng Villarreal Holdings, ay ang lalaking nasa eskinita kagabi. Si Andres Villarreal. At sa kanyang kanang sentido, malinaw ang isang gasgas at isang maliit na band-aid na kulay balat, isang tahimik na testigo sa krimeng ginawa niya. Tumaas ang isang kilay nito habang tinititigan siya, ang mga mata ay naniningkit, mapanuri at walang bakas ng kahit anong emosyon. Parang may bumara sa lalamunan ni Flor. Nanuyo ang kanyang mga labi. Ang resume na hawak niya ay tila naging 100 kilong pabigat. Gusto niyang tumakbo. Gusto niyang magpalamon sa lupang kinatatayuan niya. Ngunit ang kanyang mga paa ay parang napako, hindi makagalaw sa ilalim ng matalim na titig ng lalaki. Ilang segundo silang nagkatitigan, mga segundong tila habang buhay. Binasag ni Andres ang katahimikan.